Please like, share and subscribe. My Master. Kabanata 671 hanggang 700. Nagtagpo ang mga kaaway sa isang makitid na daan. Nagtagpo ang mga kaaway sa makitid na daan. Ang impormasyong ipinadala ni Luofu Daojun ay kasama ang mapa ng buong Luofu Dao Palace at ang mga paraan ng pagpasok ng 3 palasyo at 6 na patio. Siyempre, mayroon ding pinakamahalagang lugar sa Luofu Dao Palace, Luofu Hall. Sa katunayan, ang mga lugar na ito ay nangangailangan ng mga espesyal na spell para makapasok, kung hindi, kailangan mong lagpasan ang mga hadlang upang makapasok, tulad ng mga patakaran ng Shu Dao Palace, kailangan mong maunawaan ang tunay na kahulugan ng cultivation na iniwan ni Luofu Daojun bago ka makapasok sa susunod na antas ng Liuli Palace. Matapos makuha ni Yang Yiu ang impormasyong ito mula kay Luofu Daojun, ito ay katumbas ng pagkakaroon ng Green Pass. Hindi niya kailangang intindihin o kumpletuhin ang mga gawain tulad ng ibang tao para makapasok, ngunit maaaring direktang pumasok. Sa pananaw ni Yang Yiu, dapat mayroong likas na kayamanan sa 3 palasyo at 6 na patio. Maaari siyang pumasok at maghanap muna sa kanila. Wala nang mas nakakapreskong kaysa dito. Kung tungkol sa kung ano ang ipinangako niya kay Luofu Daojun na hanapin ang kanyang mga inapo, ito ay talagang hindi imposible. Hanggat ang bloodline ng mga inapo ni Luofu Daojun ay hindi pa nawawala, maaari silang maramdaman sa dugo ni Daojun, at hindi mahirap hanapin sila. Bagamat sinabi ni Luofu Daojun na ang asawa at mga anak na iniwan niya ay mga ordinaryong mortal, paanong hindi siya mag-iiwan ng paraan para sa kanyang asawa at mga anak? Tila kahit na matapos ang 30,000 taon, ang kanyang mga inapo ay dapat na nasa Mountain at Sea Realm, at malaki ang posibilidad na sila ay maging isang malaking clan. Sa ganitong paraan, hindi magiging mahirap hanapin ang mga ito. Gayunpaman, ayon kay Luofu Daojun, ang asawa at mga anak na iniwan niya sa mortal na mundo ay hindi alam ang kanyang pagkakakilanlan. Kung alam nila, ang kanyang mga inapo ay dumating na para hanapin ang Luofu Dao Palace matagal na ang nakalipas. Ang mga mahahalagang bagay na naiwan ni Luofu Daojun ay nasa Luofu Palace, at ang mga ito ay naiwan para sa kanyang mga inapo. Hindi sila maaalis ng iba, at kailangan nila ng kapangyarihan ng dugo upang mabuksan ang mga ito. Kung tungkol sa huling sikreto tungkol sa pagtawid sa Mountain and Sea Realm Heaven Slash, talagang nakakagulat. Si Luofu Daojun mismo ay nakabuo ng isang hanay ng mga lihim na pamamaraan para tumawid sa Heaven Slash. Totoo na hindi na kailangang maghintay hanggang ang pagsasanay ng Mahayana at ang paglilinang ng out of body ay maaaring tumawid sa Heaven Slash at pumunta sa Cultivation World. Dapat sabihin na si Luofu Daojun ay isang walang kapantay na henyo. Ang Heaven Slash ay ang agwat sa pagitan ng Mountain and Sea Realm at sa labas ng mundo, ngunit puno ito ng iba't ibang mga paghihigpit sa kapangyarihan. Ang panganib ay maliwanag, kung hindi posible na tumawid sa Heaven Slash sa pamamagitan ng pagsasanay ng Mahayana. Para sa hindi mabilang na mga taon, lahat ay may parehong pinagkasunduan na kung gusto mong malimpasan ang Heaven Slash, kailangan mong maabot ang yugto ng Mahayana. Ang alamat na ito ay sinira ni Luofu Daojun. Masasabing si Luofu Daojun ang tanging tao sa buong Shanghai Realm na kayang lampasan ang Heaven Slash sa out-of-body stage. Ngayon si Yang Yiu ang pangalawang taong nakakilala. Dapat sabihin na isang magandang pagkakataon para kay Yang Yiu na makilala si Luofu Daojun sa pagkakataong ito. Anong mga palaisipan ni Yang Yiu na sa lahat ng aspeto, ang Luofu Mountain ay dapat na isang napakalakas na puwersa, ngunit bakit ito ay naging isang lihim na lugar at isang lugar ng pagkalipol? Walang dahilan para maging ganito ang napakalakas na puwersa ng Luofu Mountain. Ito ay ganap na malungkot o tulad ng isang relic pagkatapos na sirain ng isang tao. Hindi dapat ganito. Ayon sa kinahuhumalingan ni Luofu Daojun, si Luofu Daojun ay isang taong likas na henyo, ngunit itinatag niya ang sekta ngunit ito ay malungkot. At kumpara sa matandang lalaki na lumitaw sa Shu Dao Palace sa simula, sila ay dalawang extreme. Ang matandang lalaki na lumitaw sa Shu Dao Palace ay isang uri ng trahedya, tulad ng pagkahumaling na lilito pagkatapos ang sekta ay lipulin ng mga tao, at binabantayan ng sekta, at ang kaluluwa ang nagbabantay dito. Ang pagkahumaling ni Luofu Daojun, sa kabaligtaran, ay nagbigay kay Yang Yiu ng isang ganap na walang malasakit na pakiramdam. Nang maglaon, naisip ko na hindi alam ni Luofu Daojun na naging kasaysayan na ang bundok ng Luofu. Ayon sa hula ni Yang Yiu, hindi na bumalik si Luofu Daojun pagkatapos niyang pumunta sa Tianzan. Ang kanyang pagkahumaling ay naiwan sa puting Jade Dawen Steel. Dapat ay dahil sa pagmamalasakit niya sa kanyang asawa at mga anak na nanatili sa mortal na mundo. Malamang na hindi niya alam na ang Luofu Mountain Sect na itinatag niya ay magiging malungkot pagkatapos niyang umalis. Naranasan ng matandang lalaki sa Shu Dao Palace ang kalungkutan sa pagkawasak ng sekta ng kanyang amo. Siya ay may hindi masisira na pagkahumaling at binabantayan ang sekta ng kanyang amo at naging isang sinaunang kaluluwa.
Ito ay medyo komplikado noon pa man, ngunit para kay Yang Yiu, sa wakas ay nagkaroon siya ng malinaw na balangkas, na isang sanggunian para sa kanyang pakikipagsapalaran sa Luofu Dao Palace. 10 libu-libong taon na ang lumipas. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga likas na kayamanan ang nasa 3 palasyo at 6 na patio ng Luofu Dao Palace? Nakatayo sa White Jade Dawen Monument, inayos ni Yang Yian ang kanyang mga iniisip, huminga ng maputik na hangin, sumulyap kay Dower sa lupa, mapait na ngumiti, iwinagayway ang kanyang kamay at inilagay si Dower sa Tiankun Pot, pagkatapos ay umupo siya ng naka-cross-legged, gumalaw ang kanyang puso, at patuloy na lumalabas ang isang malakas na espiritual na kamalayan. Walang limitasyon sa espiritual na kamalayan sa White Jade Dawen Monument. Ito ang natawa ni Yang Yian sa mensaheng ipinasa ni Luofu Daojun sa kanyang isipan. At ang dahilan kung bakit siya nagninilay-nilay dito ay ang impormasyong ipinasa ni Luofu Daojun ay nagtala na kung iyong mauunawaan dito, maaari mong makuha ang lahat ng 3,000 dao na naitala sa White Jade Dawen Monument sa napakaikling panahon. Sa katunayan, ito ay ang paglilinang at kaliwanagan ng 3,000 magsasaka sa Luofu, hindi ang tunay na dao. Ngunit gayunpaman, kung maaari niyang tukuyin ang paglilinang at kaliwanagan ng 3,000 taong ito ay malaking tulong sa kanya. Ito ay isang salamin ng paraan ng paglilinang. Ang karanasan sa paglilinang ng iba ay napakahalaga. Natural na hindi ito makaligtaan ni Yang Yian, at sa pamamaraang ipinasa ni Luofu Daojun, ang kanyang pag-unawa ay magiging napakabilis. Hindi magtatagal para mapanood at makumplito ni Yang Yian ang 3,000 dao na naitala sa Shudao Palace. Dahil ang cultivation insight ng 3,000 cultivator sa Luofu ay nasa White Jade Dao's text. Kapag ang espiritual na kamalayan ay patuloy na inilabas, ang mga ulap at ambon ay nagsisimulang gamulong sa lahat ng direksyon sa puting espasyo. Boom boom boom. Ang mga dagandong ay umalangaw-ngaw sa mundong ito, at pagkatapos ay isang daloy ng impormasyon ang lumitaw sa isip ni Yang Yian. Ito ang mga cultivation insight na naitala ng 3,000 cultivator sa Luofu sa totoong White Jade Dao's text. Hindi ko alam kung gaano nakatagal, biglang idinilat ni Yang Yian ang kanyang mga mata, na may masayang ngiti sa kanyang mga labi. Napanood niya ang lahat ng cultivation insights, bagamat hindi niya napabuti ang kanyang kaharian, ngunit masasabing malaki ang naitulong nito sa kanya. Si Yang Yian din ang hindi sinasadyang mapabuti ang kanyang paglilinang, dahil mayroon siyang sariling landas na tatahakin, at ang iba ay maaaring hindi angkop para sa kanya. Ito ay bihirang makapagsilbi bilang isang sanggunian. Para sa hinaharap na paglilinang, ito ay sapat na. Siya ngayon ay nasa dakilang kasakdalan ng gintong elixir, at siya ang magiging nascent soul sa isang hakbang. Sa mga insight na nakita niya ngayon, sandali na lang bago niya makamit ang nascent soul. Hindi naman siya nagmamadali sa ngayon. Ang pagpapabuti ng paglilinang masyadong mabilis ay maaaring hindi isang magandang bagay. Ang tunay na kahulugan ng paraan ng paglilinang ay ang hayaan ng mga bagay-bagay sa kanilang kurso. Pagkatapos ay tumayo si Yang Yian at kumilos ang kanyang puso, at umalis siya mula sa puting Jade Dao's text monument. Ngunit sa sandaling lumitaw siya, narinig niya ang nakakabinging sigaw ng pagpatay. Gulat na gulat siyang tumingin at nakitang daan-daang tao na ang nagkukumpulan sa bulwagan sa sandaling ito para makipaglaban. Sa pangkalahatan, si Linuo at ang iba ay napapaligiran ng higit sa 80 katao, at higit sa 100 tao ang nakaharap sa higit sa 80 katao. Sila pawang mga master ng Nascent Soul Realm. May dugo sa sulok ng bibig ni Linuo. Nakipaglaban siya ng mga madugong labanan. Magaling si Ye Wuxan sa ilalim ng proteksyon ng mga gwardya at ni Yening. Pinuprotektahan din ng demonyong haring si Xiaobai si Ye Wuxan. Ang dagdag na 80 tao ang walang alinlangan na pumasok sa pamamagitan ng Xinguang Mountain Gate. Nang pumasok si Yang Yiu at ang kanyang mga kaibigan, hindi dapat nawala ang Panlong Garden Heart Gate, kaya nakita sila ng mga tao sa Luofu Inner Domain na isa-isang sumugod. Sa oras na ito, narinig ni Yang Yiu ang isang masamang boses na nagsasabing, Linuo, ibigay mo ang mapa ng Luofu Dao Palace, at ililigtas ko ang iyong buhay. Ang taong nagsalita, si Yang Yiu ay tumingin at nakita na siya ay isa ring master sa gitnang yugto ng Nascent Soul. Siya ay isang matandang babae, nakadamit tulad ng isang tagakita, at siya ay dapat na miyembro ng Yin Yang Sect. Tulad ni Jian Janfen ng Yin Yang Sect. At sa tabi ng matandang babaeng ito, nakita ni Yang Yiu ang isang kakilala, o isang kaaway, ang Panginoon ng Jiaoyao City, Tang. Ang mga kalaban ay tiyak na magkikita sa isang makipot na daan. Bumulong si Yang Yian sa kanyang puso, pinaikit ang kanyang mga mata at sumulyap kay Tang. Ang babaeng ito ay isang disipulo ng Yin Yang Sect. Sinundan niya ang matandang babae na nakasuot ng damit ng Yin Yang Sect, ibig sabihin ay may malapit silang relasyon.
Siya dapat ang kanyang Panginoon. Sa sandaling ito, tumatakbo ang isip ni Yang Yian. Bagamat gusto niyang patayin kaagad si Tang, ang pinakamahalagang bagay sa ngayon ay ang iligtas sina Lin Nuo at Ye Wuxian at ang iba pa. Sa higit sa 80 katao, mayroong higit sa 20 master sa gitnang yugto ng Nascent Soul. Nakikita ito. Alam ni Yang Yian na hindi niya kayang lumaban ng husto. Masyadong maraming tao ang kabilang partido, at halatang matatalo siya kung lalaban siya ng husto. Mula sa mga salita ng matandang babae, tila alam niya na hawak ni Lin Nuo ang mapa ng Luofu Daoist Palace sa kanyang kamay at sinusubukang agawin ang mapa ng Daoist Palace. Delusyon. Malamig na sumangot si Lin Nuo, may hawak na mahabang espada at nakipag-away sa matandang babae. Ngunit sa mga mata ni Yang Yian, si Lin Nuo at ang iba pa ay nasugatan na. Sa oras na ito, isang malamig na senggal at dagandong ang tumunog, Yang Yian. Sumabog ang napakalamig na boses sa bulwagan. Mapait na ngumiti si Yang Yian sa kanyang puso, nakita siya ni Tang. Gayunpaman, hindi siya natakot. Gumawa siya ng spell gamit ang kanyang kamay at tahimik na sinabi, "Enter." Sa susunod na sandali ay nawala si Yang Yio, ngunit siya ay nasa White Jade Dawen Steel muli. Kinokontrol na niya ngayon ang lihim na paraan ng malayang pagpasok at paglabas sa 3 palasyo at 6 na patio ng Luofu Daoist Palace. Pamilyar siya sa lahat ng bagay dito. Ang White Jade Dawen Steel ay isang maliit na espasyo, isang medium na nag-uugnay sa 3 palasyo at 6 na courtyard. Dito magagamit ni Yang Yio ang kanyang espiritual na kamalayan at makita ang lahat sa pangunahing bulwagan ng Daoist Palace sa pamamagitan ng White Jade Dawen. Ang pinakamahalagang bagay ay ang iligtas ang mga tao. Kaya nang matagpuan siya ni Tang, nakapasok si Yang Yio sa White Jade Dawen Steel nang walang pag-aalinlangan. Plano niyang iligtas muna ang mga tao at pagkatapos ay haharapin si Tang. Kabanata 672, isa-isang naglaho. Pinanood niyang si Yang Yio na nawala sa kanyang paningin. Galit na galit si Tang nang makita niya si Yang Yio at gusto niya itong saluhin at balatan ng buhay, ngunit nawala siya sa hangin. Dahil dito, labis na nanlumo si Tang. Ang lahat ng ito ay dahil kay Yang Yio na hindi lamang siya nawala ng mukha, ngunit pinarusahan din ng kanyang amo at tinanggal mula sa kanyang kumikitang posisyon bilang Panginoon ng Jiaoyao City. Kung hindi siya pinrotektahan ng kanyang amo, siya ay pinarusahan ng husto ng punishment hall ng Yin Yang sect. Ngayong nakikita si Yang Yio na biglang sumulpot sa bulwagan, galit na galit si Tang at nanumpa na balatan si Yang Yio ng buhay. Ngunit nawala siya sa isang kisap mata. Pagdating niya sa White Jade Dawen Monument, si Tang ay hinanap si Yang Yio na parang baliw, ngunit wala siyang makita ni isang buhok. Sa sandaling ito, si Yang Yian ay nasa White Jade Daoist Monument. Nang makitang hinahanap siya ni Tang Zi na may galit sa mukha, tumawa siya ng malakas. Siya ngayon ay ganap na naghihintay ng pagkakataon na maglunsad ng isang palihim na pag-atake at tamaan si Tang Zi ng malakas, ngunit hindi siya nagmamadali sa ngayon. Kinailangan niyang iligtas muna sina Lin Nuo, Ye Wuxian at iba pa mula sa pagkubkob. Kung tungkol kay Tang Zi, wala rin siyang balak na pakawalan siya. Ilang beses na siyang itinulak ng lokong babaeng ito sa bingit ng kamatayan, at muntik na siyang matapos. At ang pagliligtas kay Ye Wuxian at sa iba ay talagang isang piraso ng cake para kay Yang Yian ngayon. Kabisado niya ang paraan ng pagbubukas ng White Jade Daoist Monument, at maaari ding gamitin ang White Jade Daoist Monument para gamitin ang kanyang kaluluwa at espiritual na kamalayan. Hanggat gusto niya, maaari niyang kolektahin ang iba pang mga tao sa White Jade Daoist Monument sa isang pag-iisip lamang, at maaari rin niyang gamitin ang White Jade Daoist Monument bilang isang medium sa pag-atake sa kaaway. Ito ay talagang isang napaka-cool na bagay. Sa oras na ito, sina Lin Nuo, Ye Wuxian at iba pa ay nasa napaka-awkward na sitwasyon. Dati, naiintindihan ng lahat ang White Jade Daoist Monument, ngunit hindi nila inaasahan na ang higit sa 80 katao na susugurin ay pawang mga master ng Yuanying level ng 5 kontinente. Bagamat walang maaaring gumamit ng mahika, ang kabilang panig ay may mas maraming tao at mas marami. Ang higit na ikinalungkot ni Lin Nuo ay nasa kamay niya ang scroll ng balat ng hayop. Hindi niya alam kung paano nalaman ng matandang babaeng si He Hua mula sa Yin Yang sect ang tungkol dito. Sa sandaling pumasok ang mga taong ito, gusto nilang agawin ang scroll ng balat ng hayop mula sa kanya. Napagtanto nito si Lin Nuo na maaaring hindi lang siya ang nakakaalam tungkol sa pagkakaroon ng Luofu Daoist Palace. Malinaw, maraming tao mula sa 5 kontinente ng teritoryo ng Nanshan ang nakakaalam tungkol dito, ngunit walang makakahanap ng pasukan. Ngayong ito ay binuksan nila ni Yang Yio, pakiramdam niya ay gumagawa siya ng dote para sa iba.
Lubhang nanlumo si Linuo. Siya, hindi papayag na ibigay ang balat ng hayop na scroll ng mapa ng Luofu Daoist Palace, kaya desperado lang siyang makalaban. Marami na siyang sugat sa katawan. Kung nagpatuloy siya ng ganito, matatapos din siya maya-maya. Sina Ye Wuxian at Yaning at iba pa ay nagkaroon ng parehong karanasan. Para kay Ye Wuxian, kung hindi dahil kay Uncle Ning at sa mga gwardya na nagpoprotekta sa kanya, matagal na siyang namatay. Mula sa oras na lumitaw ang mga taong ito hanggang ngayon, ito ay ilang minuto lamang, ngunit dalawa sa kanyang mga bantay ang pinatay upang protektahan siya. Malubhang nasugatan din si Tioning at malapit nang mag-collapse. Nalungkot si Ye Wuxian. Maging ang lumilipad na demonyong hari ni Yang Yiyo na si Xiaobai ay sinaksak ng madugong butas. Sa kabutihang palad, siya ay protektado ng demonyong haring si Xiaobai, kaya ligtas siya hanggang ngayon. Nang makita ni Ye Wuxian si Haring Xiaobai, naisip ni Ye Wuxian si Yang Yiyo. Hindi niya alam kung saan nagpunta si Yang Yiyo. Walang bakas sa kanya sa buong hall. Bagamat nag-aalala siya, gumaan ang pakiramdam ni Ye Wuxian. Walang nakakita kay Yang Yiyo, ibig sabihin ay maayos si Yang Yiyo. Nang si Yang Yiyo ay nasa ulirat, bigla niyang narinig ang isang mapang-akit na boses na sumisigaw ng pangalan ni Yang Yiyo. Nang tumingala siya, nakita ni Ye Wuxian si Yang Yiyo sa harap ng puting jade na Dawen Monument, ngunit pagkatapos ay nakita niya ang katawan ni Yang Yiyo na nawala sa hangin. Masaya at nag-aalala si Ye Wuxian. Ang magandang bagay ay buhay pa si Yang Yiyo at magaling siya, at nawala siya sa kawalan ng hangin, na nagpapakita na may kaya si Yang Yiyo. Ang nakakabahala ay ang tumawag kay Yang Yiyan noon ay ang alkalde ng Jiaoyao City, si Tang, na nagsimulang maghanap kay Yang Yiyan. Nalaman ni Ye Wuxian ang tungkol sa away ni Yang Yiyan at Tang sa pamamagitan ng sitwasyon ng Cheney Chamber of Commerce. Alam niya na kapag si Yang Yiyan ay natagpuan ni Tang, ito ay magiging mapanganib. Ano? Alam ni Ye Wuxian ang tungkol kay Tang ay si Tang ay hindi lamang alkalde ng Jiaoyao City, kundi alagad din ng ikalimang elder ng Yin Yang sect, He Huagrani. Si He Huagrani ay nasa tuktok ng gitnang yugto ng Nascent Soul, at nagsanay ng mga kasanayan sa lason. Kahit na ang mga masters ng huling yugto ng Nascent Soul ay hindi nang ahas na pukawin ng madali si He Huagrani. Ang Yin Yang sect ay isang pangunahing sekta sa Nonshanzhou, na may malaking kapangyarihan. Kung si Yang Yiyan ang ita-target dito, ito ay lubhang mapanganib, kaya labis na nag-aalala si Ye Wuxian. Sa kanyang ulirat, may sumigaw mula sa kanyang mga tainga, at nabigla si Ye Wuxian, Shaolan. Isa pang gwardya ang napatay. Dumaing din si Yaning sa oras na ito. Nasira ang depensa ng maliit na grupo, at hinarap ni Ye Wuxian ang pag-atake ng tatlong tao, na lahat ay nasa maagang yugto ng Nascent Soul. Bagamat walang sino man ang maaaring gumamit ng magic, si Ye Wuxian ay nasa Golden Core Great Perfection at mayroon pa ring pagkakaiba sa pagitan niya at sa Nascent Soul level. Ang malakas na bentahe ng pisikal na katawan ay malinaw na mas malakas kaysa sa antas ng Nascent Soul. Sa pagmamadali, iwinagayway ni Ye Wuxian ang Cheney Whip sa kanyang kamay upang labanan, ngunit hindi maganda ang epekto. Hindi nagtagal ay tinamaan siya sa tenga at bumagsak ang katawan sa lupa. Umuungol. Hinarang ng demonyong haring si Xiaobai si Ye Wuxian at nakipaglaban sa kalaban, ngunit napakaraming tao ang kumukubkob sa kanya kaya siya ay nasa panganib. Mamamatay ka na ba? Sinabi ni Ye Wuxian, na nahulog sa lupa, sa kanyang sarili. Sa oras na ito, isang pamilyar na boses ang tumunog sa kanyang isipan, huwag kang lumaban, nandito ako para iligtas ka. Yang Yiyo. Masaya si Ye Wuxian sa kanyang puso, at sa susunod na sandali ay naramdaman niya ang isang puwersa na lumitaw sa kanyang katawan, at pagkatapos ay nakaramdam siya ng pagkabigla sa kanyang buong katawan. Nang muli siyang nagpakita, nakita niya si Yang Yiyo na nakatayo sa kanyang harapan, at halatang wala na siya sa bulwagan, ngunit nasa isang puting espasyo. Nasaan ito? Hindi malay na tanong ni Ye Wuxian kay Yang Yiyo. Ipapaliwanag ko sa iyo mamaya. Tutulungan ko muna yung iba. Alam ni Yang Yiyan na magtatanong si Ye Wuxian, ngunit kailangan niyang iligtas ang ibang tao, kaya wala siyang oras para magpaliwanag. Malinaw na nakita ni Yang Yiyan ang sitwasyon sa bulwagan sa pamamagitan ng puting jade Daoist na teksto. Nang makita niyang nasugatan si Ye Wuxian, ginamit niya ang kapangyarihan ng White Jade Daoist text para hilahin si Ye Wuxian. Pagkatapos ay ginamit ni Yang Yiyan ang parehong paraan upang gumawa ng mga kanyan at ginamit ang paghahatid ng kaluluwa upang iligtas sila isa-isa. Ang pangalawa ay ang babaeng bantay ni Ye Wuxian na si Xiaozhou at ang tanging dalawang tao ang naiwan, at pagkatapos ay si Yaning, ang demonyong haring si Xiaobai, Linuo, at iba pa. At isa-isang iniligtas sila sa espasyo ng White Jade Dawen Monument. Para kay He Huagrani at iba pa, pinanood sila ni Linuo at ng iba pa na isa-isang nawala sa hangin, at labis silang nabigla.
Sa maikling panahon, napalibutan nila si Linuo at ang iba pa, ngunit nawala sila sa manipis na hangin sa ilalim ng kanilang mga ilong. Paanong hindi sila magugulat? Ang apat na Peak Masters ng gitnang yugto ng Nascent Soul, na pinamumunuan ni Heihuagrani, 10 Master ng gitnang yugto ng Nascent Soul, at higit sa 60 Master ng maagang yugto ng Nascent Soul ay nagkatinginan lahat. Ano ang nangyayari kay Heihuagrani? Tanong ng isa sa apat na Master na nakakunot ang noo. Sino ang nakakaalam kung ano ang nangyayari? Ito ang Luofu Daoist Palace. Ang Linuo ay may mapa ng Daoist Palace. Malamang na mayroon siyang hindi kilalang espasyo ng Daoist Palace, o may lihim na nagligtas sa kanila. Ngunit hindi mahalaga. Ayon sa aking pagkakaintindi, mayroong 3 palasyo at 6 na patio dito. Nasa unang courtyard lang kami ng Daoist Palace. Makatakas man sila, makapasok lang sila sa susunod na looban. Pupunta tayo para hanapin sila. Kung makapasok sila sa susunod na courtyard, may paraan ako. Ang scroll ng balat ng hayop sa kamay ni Linuo ay nagtatala ng lokasyon ng Luofu Palace, na siyang tunay na core, kaya dapat nating makuha ang higanteng scroll map ng balat ng hayop sa kamay ni Linuo. Ang Black Flower Granny ay may mataas na reputasyon sa mga taong ito. Naniniwala ang lahat sa sinasabi niya, at nakikinig lang sila sa susunod na pagsasaayos ng Black Flower Granny. Alam ng lahat na ang Luofu Daoist Palace ay may maraming likas na kayamanan, ngunit ang kailangan ay ang makapasok, at ang Black Flower Granny ay talagang isa lamang sa karamihan ng tao na nakakaalam ng sitwasyon ng Luofu Daoist Palace. Master, may isang taong sobrang kainahinala, hindi napigilan ni Tang na sabihin, Black Flower Granny ang amo ni Tang. Sino ito? Tanong ng Black Flower Granny sa kanyang apprentice. Sinabi ni Tang na may hinanakit, si Yang Yiyu ang nagnakaw ng batong pinanggalingan sa minahan at naging dahilan upang parusahan ng guro ang mga disipulo. Lumabas lang siya saglit at nawala ng walang bakas. Pinaghihinalaan ko na ang pagkawala ng mga taong ito ay may kaugnayan kay Yang Yiyu. Kinaikit ni Black Flower Granny ang kanyang mga mata at nagtanong, saan nagmula ang batang lalaki? Nawala siya sa harap ng White Jade Dawen Steel. Hinanap ko ang buong bulwagan at wala akong nakitang bakas sa kanya. Nagnganga si Tang at sinabing, tumangala si Black Flower Granny sa White Jade Dawen Steel. Kung mayroong anumang espesyal sa buong bulwagan, ito ay walang alinlangan na ang White Jade Dawen Steel. Kabanata 673, ang Diyos ng mga pagbabago. Dumiretso si Black Flower Granny sa White Jade Dawen Steel. Sa sandaling ito, nakita niya ang Black Flower Granny na dumarating sa White Jade Dawen Steel, ngunit hindi siya nag-alala. Anyway, pinagkadalubhasaan niya ang entry at exit spell sa White Jade Dawen Steel, at ang White Jade Dawen Steel ay maaaring direktang pumasok sa susunod na palasyo, ang Glazed Palace, at maaari siyang umalis sa Shudao Palace anumang oras. Lumapit si Lola Heihua sa puting Jade Daoist Steel at tiningnan ito ng mabuti, pagkatapos ay pinaikit ang kanyang mga mata at sinabing, ang Luofu Daoist Palace ay may 3 palasyo, 6 na courtyard at 1 Luofu Hall. Nabalitaan sa buong panahon na ang Luofu 3 Palaces, 6 courtyards at 1 hall ay isang treasure house of cultivation, na may hindi mabilang na paraan ng cultivation na may natural na materyales at kayamanan. Kabilang sa mga ito, ang paraan ng pagpasok sa 3 palasyo at 6 na patio ay maaaring isa-isang ipasok basta makapasa sa pagsusulit. Tanging ang Luofu Hall ang hindi kilala. Ang scroll ng balat ng hayop sa kamay ni Linuo ay nagkataon na nagtala ng lokasyon ng Luofu Hall, kaya kailangan nating kunin ang scroll ng balat ng hayop. Hindi napigilan ni Tang na sabihin, Guro, wala na si Linuo at ang iba pa, saan natin sila makikita? Kakaibang tumawa si Lola Heihua, haha, kung tama ang hula ko, ang batang nagngangalang Yang Yiyu sa iyong bibig ay dapat sana ay naunawaan ang tunay na kahulugan ng puting Jade Daoist Steel at nakuha ang pamamaraan sa 3 palasyo at 6 na patio. Sa oras na ito, sila ay nasa White Jade Daoist Steel space na ito, o nakapasok na sila sa Glass Palace. Guro, sinasabi mo bang may isa pang espasyo sa puting Jade Daoist na estelo na ito? Kung oo, pwede ba tayong pumasok? Tanong ni Tang. Siyempre pwede kaming pumasok, pero hindi kami pwedeng pumasok ng padalos-dalos. Dahil nagawang iligtas ni Yang Yiyu si Linuo at ang iba pa, nangangahulugan ito na dapat ay pinagkadalubhasaan niya ang White Jade Daoist Tablet o ang mga panuntunan sa pagpasok at paglabas sa Daoist Palace. Maghihirap tayo kung papasok tayo ng padalos-dalos. Nang buksan ang bundok ng Luofu 100 taon na ang nakalilipas, mayroong mga scroll ng balat ng hayop at mga susi ng inscription sa mga guho na lumitaw sa panlabas na lugar ng Luofu. Ang stone tablet ay nagtala ng pagkakaroon ng Luofu Daoist Palace. Sa oras na iyon alam ng lahat na mayroong isang tunay na Luofu Daoist Palace sa Luofu Mountain. Noong panahong iyon, ang scroll ng balat ng hayop ay nakuha ni Linuo, at mayroong 3 susi ng inscription.
Nakuha ni Master ang isa, at si Zhengyang ang unang taong nakakuha ng isa ay si Shanmu Daos ng Luofu Palace, at ang pangatlong tao ay ang God of Changes, na ang tunay na pagkakakilanlan ay hindi kilala. Ayon sa Stone Tablet, ang Animal Skin Scroll na nakuha ni Linuo ay nagtala ng lokasyon ng Luofu Palace. Ang mga susi ng inscription na nasa kamay naming tatlo ay maaaring magbukas ng mga pintuan ng 3 palasyo at 6 na patio. Ang 3 susi na magkasama ay maaaring magbukas ng Luofu Palace. Ang pinakamahalagang lugar sa buong Luofu Daoist Palace ay ang Luofu Palace. Itinala ng Stone Tablet na mayroong mga mahiwagang kasanayan ni Luofu sa Luofu Palace. Higit sa lahat, mayroong isang bote ng Shengsheng Zhaohua Pill, na siyang pangunahing punto. Nang sabihin ito ni Lola Hehua, ang kanyang tila malabo na matandang mata ay kumislap ng may kinang. Sa oras na ito, hindi mapigilan ni Master Tang na magtanong, anong uri ng elixir ang Shengsheng Creation Pill ni Master? Huminga ng malalim si Lola Hehua at sinabing, pagkatapos malaman ang pagkakaroon ng Luofu Daoist Palace 100 taon na ang nakalilipas, marami na akong nakonsultang record tungkol sa Luofu Daoist Palace sa nakalipas na 100 taon, at saka ko lang nalaman ang nakaraan ng Luofu Daoist Palace. Ang Luofu Mountain ay ang pinakamataas na puwersa sa Mountain and Sea Realm 30,000 taon na ang nakalilipas, isang napakalakas na puwersa na maihahambing sa Butian Palace. Sa pinakamaluwalhating panahon nito, halos pinag-isa nito ang 4 na pangunahing teritoryo at lubhang maunlad. Ang bawat isa sa 3 palasyo at 6 na patio ay may kanya-kanyang katangian, ngunit ang pinakanatatangi ay ang Luofu Alchemy Courtyard. Ang sikat sa mga bundok at dagat ay ang Shengsheng Creation Pill. Sinasabing ang Shengsheng Creation Pill ay maaaring magbigay daan sa isang malakas na tao sa nascent soul realm na mag-upgrade ng isang buong major realm at maabot ang out-of-body realm. Nang maglaon, pagkatapos maglakbay ang nagtatag ng Luofu sect sa Tianzan at umalis, hindi alam ng Luofu Mountain kung bakit. Ang dahilan ay nawasak ito ng magkasanib na pag-atake ng 10 pangunahing puwersa noong panahong iyon. Gayunpaman, mayroong ilang mga nakakalat na tala na ang dahilan kung bakit ang Luofu Mountain ay inatake ng 10 pangunahing puwersa ay dahil sa Shengsheng Zhaohua Pill sa Luofu Mountain. Normal lang para sa isang tableta na napakalakas para pag nasaan ng mga tao, ngunit mayroon ding mga tala na ang Luofu Mountain mismo ay isang kayamanan, na may sariling espasyo. Nang tuluyan ng nasaran ng loob si Luofu, sa wakas ay nauwi ito sa kasalukuyang kalagayan at nagtago sa kawalan. At ang Luofu Hall ay hindi lamang mayroong Shengsheng Zhaohua Pill, malamang na ito ang susi sa pagkontrol sa buong kayamanan ng Luofu Mountain, ngunit kung wala ang scroll map ng balat ng hayop, maaari lamang kaming makipag-usap sa 3 palasyo at 6 na courtyard, ngunit hindi namin mahanap ang lokasyon ng Luofu Hall. Narinig ng ilang tao sa paligid ang sinabi ng Black Flower Granny, at nagsimulang magliwanag ang kanilang mga mata. Kinokontrol ang buong Luofu Mountain, hindi ba ito ay isang kayamanan sa mundo sa sarili nitong mundo? Hindi pa banggitin ang Shengsheng Zhaohua Pill na maaaring mapabuti ang isang malaking kaharian, na isa lamang nakamamatay na tukso para sa lahat ng Yuanying level cultivator, at imposibleng tumanggi. Sa oras na ito, isang matandang lalaki sa gilid ng Black Flower Granny ang nagsabi, huwag kang mag-alala, kahit na mahanap nila ang Luofu Palace, hindi sila makakapasok sa Luofu Palace nang walang inscription keys nating tatlo. Ang taong ito ay ang Daoist Shanmo na nakakuha ng isa sa mga susi ng inscription. Tumango ang Black Flower Granny, napakatotoo ng sinabi ni Shanmo, ngunit hindi tayo makapaghintay, kailangan pa nating mahanap si Linuo sa lalong madaling panahon at kunin ang scroll ng balat ng hayop. Pagkatapos nito, tumingin si Black Flower Granny sa paligid ng mga tao at dahan-daang sinabi, hindi pa ba nagpapakita ang Panginoon ng mga pagbabago? Ang puting Jade Daoist Steel na ito ay ang daanan sa Glazed Palace. Kung gusto mong pumasok, kailangan mo ng pinagsamang lakas ng inscription keys naming tatlo. Kung magtatagal ka pa, ang mga kayamanan ng 3 palasyo at 6 na patio ay hindi natin maaabot. Nagkatinginan ng lahat, hindi alam ang ibig sabihin ng Black Flower Granny. From her tone, she was calling the Lord of Changes, but her eyes swept over everyone, parang hindi niya kilala. Pero sa pangalan ng Lord of Changes, malalaman mo rin na magaling mag-disguise at change ang taong ito. Para kay Lola Hehua, totoo talaga ito. Wala siyang alam tungkol sa tunay na pangalan ng Lord of Changes. Bagamat siya ay nasa gitnang yugto ng nascent soul, siya ay bihasa sa paraan ng pagbabago. Walang nakakilala sa totoong mukha ng Panginoon ng mga pagbabago. Walang tao. Alam kung ang Panginoon ng mga pagbabago ay lalaki o babae. Ang napapabalitang Lord of Changes ay minsan lalaki, minsan babae, matanda, bata, at iba pa. Napakaraming pagbabago niya kaya tinawag siyang Lord of Changes. Alam ni Lola Hehua na ang Panginoon ng mga pagbabago ay dapat na narito ngayon, ngunit hindi niya alam kung sino ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Kaya tinanong niya ang lahat ng malakas.
Kakatapos lang magsalita ni Lola Hehua, bahagyang ngumiti ang isang magsasaka na nakasuot ng simpleng damit sa isang hindi nakikitang sulok ng karamihan, at pagkatapos ay dahan-daang nagsabi, 100 taon na ang nakalipas mula noong huli tayong magkita, Lola Hehua, Master Shanmo, kumusta ka, narito ang Panginoon ng mga pagbabago. Siya, ang Panginoon ng mga pagbabago. Bakit mukha siyang magsasaka? May ulong. Normal lang, kung hindi bakit siya tatawaging Lord of Changes. Totoo yan. Habang tahimik na nag-uusap ang mga tao, ang Diyos ng mga pagbabago ay lumapit kay Lola Itim na bulaklak at ang iba pa, binawi ang kanyang kamay at isang berdeng token ang lumitaw sa kanyang kamay, na may mga komplikadong pattern na nakaukit dito, at nakangiting sinabi, narito ang susi sa inscription. Tumingin si Granny Blackflower at Daoist Shanmo sa magsasaka na nakadamit na may pagdududa sa kanilang mga mukha. Ang Diyos ng mga pagbabago na nakita nila 100 taon na ang nakalilipas ay mukhang isang matandang lalaki, ngunit ngayon siya ay isang nasa katanghaliang gulang na magsasaka. Gayunpaman, kung isa sa alang-alang ang kakayahan ng Diyos ng mga pagbabago na magbago, hindi ito nakakagulat. Ang God of Changes na nakadamit bilang isang magsasaka ay tila alam kung ano ang iniisip ni Lola Blackflower at Daoist Shanmo. Ngumiti siya at nag-wave ng mukha. Nang ibaba niya ang kanyang braso, naging matandang mukha siya at paos na sinabi, binabati ni Baybayin ang dalawang kaibigang tao. Nakita ni Lola Blackflower at Daoist Shanmo ang hitsura ni Baybayin 100 taon na ang nakalilipas, at nagulat sila. Ang ganitong uri ng diskarte sa pagbabagong anyo ay hindi makakita ng anumang mga bahid. Puno sila ng takot sa Diyos ng mga pagbabago. Kung ang Diyos ng mga pagbabago ay naging isang taong pamilyar sa kanila upang patayin o atakihin, masasabing wala nang mapagtataguan. Tumingin si Blackflower Granny kay Lord Baybayin na may komplikadong mga mata at sinabing, hinahangaan ko ang mahusay na kakayahan ng The Whist Fellow Baybayin. Sana ay magtulungan tayong tatlo ng tapat at huwag magkamali. Tumawa si Baybayin at sinabing, sobrang nag-aalala si Blackflower Granny. Natural na time na makikipagtulungan si Baybayin sa inyong dalawa. Alam niya talaga na natatakot si Blackflower Granny at nagbabala sa mga salita nito. Ang galing, sabi ni Daoist Shanmo. Okay, ngayong nandito na ang lahat, magtutulungan tayong tatlo para buksan ang White Jade Dawen. Gamit ang inskripsyon na susi, maaari tayong pumunta sa 3 palasyo at 6 na patio ng Luofo, at maabyutin din natin ang asong iyon na si Linuo at kunin ang scroll ng balat ng hayop. Pagkatapos ay kinuha din ni Blackflower Granny at Daoist Shanmo ang parehong berdeng token, iyon ay, ang inscription key. Inilagay nilang tatlo ang berdeng inscription key sa White Jade Dawen Steel, at biglang may sumipsip na puwersa mula sa White Jade Dawen Steel. Tapos na, masayang sabi ni Blackflower Granny, pagkatapos ay tumingin sa isang cultivator sa unang bahagi ng nascent soul sa likod niya at sinabing, pumasok ka at tuklasin ang daan. Nagulat ang isang payat na nasa katanghaliang gulang na lalaki na pinangalanan ng Blackflower Granny nang marinig niya ito. Halata na ginamit siya bilang kumpe ng kanyan. May espasyo sa loob ng White Jade Dawen Monument, at pinasok ito ni Yang Yiyo at Linuo at iba pa. Napakadelikado kung papasok siya. Talagang ayaw niyang pumunta, ngunit nang makita ang masasamang mata ni Blackflower Granny, hindi siya nang ahas na sumuway, at maaari lamang pumunta sa White Jade Dawen Monument ng may kaba. Sa susunod na sandali, ang katawan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay dumampi sa White Jade Dawen Monument, at pagkatapos ng isang kislap ng liwanag, ito ay nawala. Nakita ito ni Blackflower Granny at ng iba pa at alam nilang may espasyo talaga sa White Jade Dawen Monument. Hula lang ito noon, pero ngayon ay totoo na, at gusto rin nilang subukan ang epekto ng inscription key. Kasabay nito, malinaw na narinig ni Yang Yiyo ang mga salita ng Blackflower Granny at ng iba pa sa White Jade Dawen Monument. Nang makita niya ang mga inscription key na inilabas ng 3 tao, pinaikit niyang ang kanyang mga mata at agad na nagkaroon ng ideya sa kanyang isipan. Kabanata 674, isang natitirang larawan. Noong una ay gustong umalis ni Yang Yiyo sa espasyo ng White Jade Daoist Monument, ngunit matapos marinig ang pag-uusap ni Hehua Granny at ng iba pa, nagbago ang isip niya. Noong una, naisip niya na pagkatapos makuha ang impormasyon ni Luofu Daojun, siya lamang ang maaaring magbukas ng berdeng ilaw at direktang pumasok sa 3 palasyo at 6 na loob ng Luofu. Ngunit pagkatapos makinig sa Hehua Granny na nagsasalita tungkol sa inskripsyon na susi, napagtanto niya na hindi lang siya ang maaaring magbukas ng berdeng ilaw. Sina Hehua Granny at Baybayin Shenjon, kasama ang 3 inskripsyon na susi sa mga kamay ni Shanmo Daoist, ay maaari ding gampanan ang papel ng pagpasok sa 3 palasyo at 6 na loob anumang oras. Sa ganitong paraan, nawala ang kanyang kalamangan. Sa kabilang banda, nakuha ni Yang Yiyo ang paraan na iniwan ni Luofu Daojun upang buksan ang 3 palasyo at 6 na luran, ngunit malamang na ang mga disipulo ni Luofu ay binasbasan sa kalaunan ang 3 palasyo at 6 na loob ng mga porma sayon o katulad nito. Hindi ito imposible.
Pagkatapos ng lahat, ang puwersa ng Luofu Mountain ay nawasak ng 10 pangunahing puwersa pagkatapos umalis ni Luofu Daojun. Ang kapangyarihan ng Luofu Mountain ay hindi kapangyarihan ng Luofu Daojun lamang. Posible na kapag ang mga alagad ni Luofu ay inatake ng kaaway, nag-set up sila ng mga pormasayon para sa 3 palasyo at 6 na patio upang protektahan ang Luofu Dao Palace. Tulad ng para sa paraan ng pagbubukas, ito ang susi ng inskripsyon. Maging ang Luofu Hall, isang mahalagang bulwagan sa Luofu Dao Palace, ay nangangailangan ng 3 susi ng inscription upang mabuksan ito ayon kay Black Flower Granny. Sa ganitong paraan, hindi sigurado si Yang Yiu kung epektibo pa rin ang pamamaraang ipinasa sa kanya ni Luofu Daojun, ngunit walang duda na epektibo ang mga inscription key sa kamay ni Black Flower Granny at ng dalawa pa. Nagsumikap siyang pumunta rito, at nangako kay Luofu Daojun na papasok sa Luofu Hall para makuha ang iniwan ni Daojun para sa kanyang mga inapo. Kung may nangyaring masama dahil kay Black Flower Granny at sa iba pa, kasalanan niya rin. Kaya para sa kapakanan ng insurance, nagpasya si Yang Yiu na agawin ang inscription key mula kay Black Flower Granny, 100 Changes God at Shanmu Daoist. Siyempre, tiyak na may mga panganib sa paggawa nito, at marami. Ang Black Flower Granny, 100 Changes God, at Shanmu Daoist ay nasa tuktok ng gitnang yugto ng Nascent Soul. Mayroon ding higit sa 10 tao sa gitnang yugto ng Nascent Soul, hindi banggitin ang natitirang 12 ng mga tao sa maagang yugto ng Nascent Soul. Ang panganib ng napakaraming tao na magkasama ay napakalaki. Gayunpaman, si Yang Yiu ay walang mga pagkakataon. May kalamangan pa rin si Yang Yiu sa White Jade Daoist Tablet. Pagkatapos ng lahat, ang paraan na itinuro mismo ni Luofu Daoist ay hindi simple. Ang Daoist Tablet ay ginawa rin mismo ni Luofu Daoist. Maaaring gumamit si Yang Yiu ng mana sa White Jade Daoist Tablet. Ito ang kalamangan na hindi ibinabalita ng iba, at ito rin ang dahilan kung bakit naglakas loob siyang magdesisyon na agawin ang pagkain sa bibig ng tigre. Sa harap ng malalaking interes, si Yang Yiu ay walang pagbubukod. Hindi rin niya gustong ibigay ang mga likas na materyales at kayamanan sa 3 palasyo at 6 na patio ng Luofu kasama ang Luofu Hall kay Black Flower Granny at iba pa. Kung ito ay para sa mga pangako o interes, natural na ayaw magkamali ni Yang Yiu at hayaan ang Black Flower Granny at iba pa na samantalahin. Nang makita ni Yang Yiu ang 3 tao ng Black Flower Granny na binubuksan ang espasyo ng White Jade Dao Palace Monument, sinabi niya kina Linuo, Ye Waxen at iba pa na nalilito mula nang pumasok sila, Sister Lee, alam kong nalilito ka, ngunit wala ng oras para magpaliwanag ngayon. Maaari ding pumasok si Black Flower Granny at iba pang nasa labas anumang oras. Ipapadala muna kita sa Glazed Palace, at hihintayin mo ako sa Glazed Palace. Okay. Kahit na hindi alam ni Linuo kung bakit nasa White Jade Dawen Space si Yang Yiu, at nagawa niyang iligtas silang lahat at ipadala sa Glazed Palace, at hindi alam kung paano ito ginawa ni Yang Yiu, naisip niya na nakuha ni Yang Yiu ang pinakamalaking pagkakataon sa monasteryo. Siya. Alam din na hindi sila sasaktan ni Yang Yiu. Nang marinig niyang sinabi ni Yang Yiu na ang Black Flower Granny at ang iba pa ay maaaring pumasok anumang oras sa labas, nagulat din si Linuo. Sa huling pagkakataong nagbukas ang Luofu Mountain, siya at ang Black Flower Granny ay nakakuha ng mga token ng Luofu Dao Palace ayon sa pagkakabanggit. Ang mapa ng balat ng hayop ay nakuha niya, at ang inskripsyon na susi ay nakuha ni Black Flower Granny at ng 3 pa. Hindi isinapubliko ni Linuo ang mga bagay na ito. Ilang dekada na siyang nag-iisa dahil natatakot siyang agawin ni Black Flower Granny ang balat ng hayop. Sa pagkakataong ito nang muling mabuksan ang Luofu Mountain, sinadya niyang iwasan ang Black Flower Granny at ang iba pa, ngunit hindi niya inaasahan na siya pala ang matatamaan. Sa pangunahing bulwagan ng monasteryo, noong una niyang naiintindihan ang Dawen Steel, nag-ambala siya ng Black Flower Granny at ng kanyang mga tauhan bago siya gumawa ng malaking pag-unlad. Hiniling niya ang scroll ng balat ng hayop sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig. Paano magiging handa si Linuo na ibigay ito sa kanila? Sa kabutihang palad, nailigtas sila ni Yang Yiu sa huling sandali ng laban, na nagparamdam kay Linuo na natagpuan niya ang tamang tao upang mahanap si Yang Yiu. Siya lang ang maswerteng bituin niya. Pumayag siya. Sa alok ni Yang Yiu na ipadala sila sa Glazed Palace nang walang sabi-sabi, at hindi siya nagtanong kahit isang salita, dahil alam niya kung ano ang itatanong at kung ano ang hindi dapat itanong. Si Yang Yiu ay lubos na nasiyahan sa pangako ni Linuo, at agad na kinurot ang magic spell. Sa susunod na sandali, ang puting ambon ay gamulong sa espasyo ng White Jade Dawen Steel, at isang portal ang lumitaw sa harap ng lahat. Sinabi ni Yang Yian, Ate Lee, mauna ka na. Ang Glazed Palace ay. Pagkatapos mong makapasok sa gate. Okay, ingat ka. Tumango si Linuo at umalis ng walang pagkaantala. Si Ye Waxen ang huling umalis. Sinulyapan niya si Yang Yian at sinabing, ikaw. Mag-ingat ka. Sige, mauna ka at susunod ako.
Pagkatapos noon, sinabi ni Yang Yian sa demonyong haring si Xiaobai, alagaan mo siyang mabuti. Hindi natin nagsiyang Yian kay Ye Wuxian, na masama ang pakiramdam sa sandaling iyon dahil sa pagkamatay ng tatlong gwardya, ngunit nagmamalasakit pa rin sa kanya. Maaari lamang niyang utusan ng demonyong hari na si Xiaobai na protektahan si Ye Wuxian. Master, huwag kang mag-alala, tiyak na paprotektahan ni Xiaoyao ang Master. Ang pagpapadala ng boses ng demonyong haring si Xiaobai ay tumunog sa isipan ni Yang Yian. Matapos panoorin ang lahat na pumasok sa gate, ikanaway ni Yang Yian ang kanyang kamay, at nawala ang gate sa puting ambon. Sa sandaling ito, nakita niya ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa maagang yugto ng nascent soul na papasok, at alam niya sa kanyang puso na ang Black Flower Granny ang humiling sa kanya na pumasok upang subukan. Hinusat niya ang kanyang mga mata at nawala sa lugar, ganap na nakatago sa puting ambon. Sa isang tiyak na sandali, ang espasyo ng White Jade Taoist Monument ay nagbago, at ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa maagang yugto ng nascent soul ay pumasok na may nerbiyos na hitsura sa kanyang mukha. Lumingalinga siya sa paligid at wala siyang nakita, walang tao, lalo na sina Yang Yian at Li Nuo. Agad siyang nakahinga ng maluwag at tumalikod para lumabas at sabihin sa Black Flower Granny. Gayunpaman, sa sandaling ito, naramdaman ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang isang bugzo ng hangin sa kanyang likuran, at hindi niya sinasadyang sinubukang iwasan ito, ngunit hindi niya magagamit ang kanyang kapangyarihang mahika at espiritual na kamalayan. Naramdaman na lang niya ang pagdaloy sa likod ng kanyang ulo at nawalan siya ng malay. Sa huling sandali, nakita niya sa kanyang peripheral vision na isang malaking kaliskis ng isda ang tumusok sa kanyang ulo. Ngunit pagkatapos ng lahat, siya ay isang magsasaka sa yugto ng nascent soul. Isang flash ng ilaw ang kumislap sa kanyang katawan, at isang maliit na 3 pulgadang lalaki ang nakatakas mula rito sa takot. Ito ang nascent soul ng lalaking ito. Sa oras na ito, lumabas si Yang Yiu mula sa puting ambon, at sa isang iglap, nahawakan niya ang nascent soul ng lalaki sa kanyang kamay. Ngayon lang siya nagtatago sa puting ambon at gumagamit ng kaliskis ng dragon para umatake. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, para sa isang magsasaka sa antas ng nascent soul, kahit na umatake siya, hindi niya mapatay agad ang kalaban. Gayunpaman, sa Luofu Dao Palace, kung saan ang mana at espiritual na kamalayan ay pinaghihigpitan, maaari niyang gamitin ang mana at espiritual na kamalayan sa espasyo ng White Jade Dawen Monument, na katumbas ng mga katutubong nilalang ng Luofu Dao Palace. Kaya normal na pumatay ng cultivator sa maagang yugto ng nascent soul sa pamamagitan ng sneak attack, dahil hindi magagamit ng kabilang partido ang mana at spiritual awareness kahit na siya ay nasa maagang yugto ng nascent soul. Siyempre, hindi sigurado si Yang Yiu kapag kaharap ang isang cultivator sa gitnang yugto ng nascent soul, lalo na kapag kaharap ang isang master sa tuktok ng gitnang yugto ng nascent soul tulad ng Hehua Granny. Ang parehong magsasaka o ang parehong lupain, ngunit ang ilang mga tao ay ipinanganak na may ilang mga kasanayan na ang iba ay wala. Hindi nangangahas si Yang Yiu na garantiya kung may mamamatay tao ba si Hehua Granny at iba pa dito. Dahil si Hehua Granny ay sumangguni sa mga talaan ng Luofu Dao Palace, marahil alam niya na ang mana ay pinaghihigpitan dito, kaya paanong hindi siya makakapaghanda. Hawak sa kamay ang nascent soul ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, ang munting nascent soul ay sumigaw sa takot, "Senyor, iligtas mo ang aking buhay. Nakatatanda, iligtas mo ang aking buhay. Pinilit ako ng Black Flower Granny na pumasok upang malaman ang katotohanan, at hindi ako nangangahas na maging kaaway mo." Ang orihinal na plano ni Yang Yian ay durugan hanggang mamatay ang nascent soul ng nasa katanghaliang gulang, ngunit nang marinig niya ang kanyang takot na paghingi ng awa, lumambot ang kanyang puso. Sa katunayan, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay isang kanya na kumpe, at siya ay ganap na pinilit na pumasok ng Black Flower Granny. Isipin mo, buhay din yan. Kung dudurugin niya ang nascent soul ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, ganap niyang wawakasan ang mundo, at walang pagkakataon na magkaroon ng reincarnation. Siya ay ganap na magwawaldes. Huwag kang sumigaw, ililigtas ko ang iyong buhay sa ngayon. Matapos sabihin iyon, hindi na niya binigyan ng pagkakataong magsalita ang nascent soul ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Inihagis niya ang nascent soul ng lalaki sa Qiankun Pot Space ng may pag-iisip, at sinabihan si Daoer na huwag kainin ang nascent soul ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nakatulog ng mahimbing si Daoer dahil sa ilang benepisyong ibinigay ng pagkahumaling ni Luofu Daojun. Dinala ni Yang Yian si Daoer sa Qiankun Pot Space, at ngayon ay nagising na siya. Sa labas ng White Jade Taoist Monument, naghihintay si Black Flower Granny at ang iba pa sa paglabas ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, ngunit ilang sandali pa ay hindi na nila ito nakitang lumabas kaya napasimangot sila. Sa oras na ito, direktang sinabi ni Shan Mudaost, bakit mag-abala na papasukin ang lahat? Kahit na may mali, may puwang pa rin para sa maniobra.
May katuturan iyon, tumanggo si Black Flower Granny, at sa pagkakataong ito ay direktang sinabi niya sa kanyang mga disipulo ng Yin Yang sect, sabay kayong pumasok. Pumasok ka rin, ganun din ang utos ni Shan Mudaost sa sarili niyang mga alagad ng sekta, gayunpaman, mas maraming tao ang maaaring pumasok sa isang pagkakataon. Pagkatapos ay dalawang alon ng halos 20 tao ang pumasok sa White Jade Daoist Monument. Sa oras na ito, malapit na sumunod ang Black Flower Granny, 100 Changes God, at Shan Mudaost at pumasok. Dapat sabihin na ang tatlong matandang lalaki ay sapat na maingat. Sa sandaling ito, si Yang Yiu ay nagtatago pa rin sa puting fog at pinagmamasdan ang sitwasyon ni Black Flower Granny at ng iba pa. Matapos makita ang Black Flower Granny at ang dalawa pang pinapasok ng sabay-sabay ang mahigit 20 tao, isinumpo niya ang matanda sa kanyang puso dahil sa pagiging tuso. Talagang imposible para sa kanya na makitungo sa higit sa 20 katao ng sabay-sabay. Siya, maaari lamang maghintay at makita, at maghintay para sa Black Flower Granny at ang iba pang tatlo na pumasok, at pagkatapos ay makahanap ng isang pagkakataon upang umatake. Nang pumasok ang tatlong Black Flower Granny, hindi nila nakita ang mga anino ni Linoo, Yang Yian at iba pa, ngunit nakita lamang nila ang isang malawak na puting espasyo. Sumimangot si Shan Mudaost at sinabing, mukhang umalis na si Linoo at ang iba pa at pumasok sa Glazed Palace. Hanapin natin ang pasukan at sumugod. Okay, ang pasukan sa Glazed Palace ay dapat nasa puting Jade Dawen space na ito. Gamitin natin ang inscription key para mahanap ito. Sabi ng matandang lalaki na binago ng 100 Changes God. Pagkatapos ay inilabas ng tatlo ang inscription key, at ang inscription key ay agad na nagbuga ng berdeng ilaw. Ang tatlong susi ay nagbuga ng tatlong berdeng ilaw, na nagniningning sa puting ambon. Pagkatapos ay lumitaw ang isang portal sa lumiligid na puting ambon. Si Yang Yian, na nagtatago sa isang gilid ng puting ambon, ay bumulong sa kanyang sarili, ang mga inskripsyon na susi sa kamay ng tatlong matandang lalaki ay talagang hindi simple, at ang mga ito ay kasing epektibo ng paraan na itinuro ni Luofo Daojun. Sa kanyang mga mata, ang berdeng ilaw na ibinubuga ng mga susi ng inscription sa mga kamay ng tatlong Black Flower Granny at ang puting jade na espasyo ng Dawen ay nagbunga ng Dagandong, at hindi nagtagal ay lumabas ang portal patungo sa Glazed Palace mula sa puting jade. Sa oras na ito, ang mga inskripsyon na susi sa mga kamay ng Black Flower Granny ay nasa kanyang mga palad. Nagniningning ang mga mata ni Yang Yian, at ginamit niya ang kasanayang, malapit sa mundo, para maging kidlat at nawala sa orihinal na lugar. Diretso siyang sumugod sa Black Flower Granny at sa dalawa pa. Gusto niyang mabilis na agawin ang mga inscription key sa tatlong tao. Nang makita ng Black Flower Granny na lumabas ang portal, natuwa siya at sinabing, nahanap ko na. Ang portal sa Glass Palace ay natagpuan. Lahat, magmadali sa Glass Palace. Habang nagsasalita siya, naramdaman na lamang niya ang pagkislap sa kanyang mga mata, at sa sumunod na sandali ay nawala na ang inscription key sa kanyang kamay. Ang parehong ay totoo para sa Panginoon ng mga pagbabago at ang Daoist Shanmo. Isang kislap lang ang naramdaman nilang tatlo sa harap ng kanilang mga mata, at nawala sa kanilang mga kamay ang mga inskripsyon na susi sa kanilang mga kamay. Halos silang tatlo ay nakakita ng parang kidlat na figure sa unang pagkakataon, at nakakita ng isang binata na nakasuot ng puting damit, na naging natitirang anino at mabilis na sumugod sa portal patungo sa Glass Palace. Ang Black Flower Granny na nag-react ay galit na galit kaya sumigaw siya, munting magnanakaw, maglakas loob ka. Tumigil ka. Magnanakaw, maglakas loob ka. Ang Panginoon ng mga pagbabago at ang Daoist na si Shanmo ay sabay na umungal. Hindi naisip ng tatlo na may aagaw sa kanila ng inscription key. Orihinal na nilayo nilang agawin ang scroll ng balat ng hayop mula kay Linoo, ngunit hindi man lang nila nakita ang anino ng scroll ng balat ng hayop. Sa halip, may inagaw sa kanila ang inscription key. Halos samuka ng dugo ang tatlo. Kaagad nilang hindi pinansin ang panganib at sumugod sa tarangkahan ng Glass Palace sa pamamagitan ng paghabol sa matapang na magnanakaw sa dingding. Kabanata 675, hindi makatarungan ang pagpatay. Nagmamadaling pumasok si Yang Yiu sa gate ng Glazed Palace na may tumitibok na puso. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kakinis ang pag-agaw ng pagkain sa bibig ng tigre. Hindi nag-react ang tatlong matandang lalaki at nasa kamay niya ang inscription key. Bumilis ang pintig ng kanyang puso dahil sa pananabik sa pag-agaw nito, at dahil na rin sa matagumpay niyang pagnakawan ang tatlong amo. Kung ito ay nasa labas ng mundo, maaaring maglakas loob pa rin siyang agawin ito, ngunit hindi ito magiging napakakinis. Gamit ang tatlong inscription key na ito, ang pagkakataon ng tatlong palasyo at 6 na courtyard kasama ang Luofo Palace ay sa kanya, at si Heihua Granny at ang iba ay hindi makakasali. Siyempre, alam din niya na hindi susuko si Heihua Granny at ang dalawa pa. Ngunit dahil nang ahas siyang gawin iyon, handa si Yang Yiu na lumaban. Bagamat hindi siya isang Yuanying cultivator,
mayroon siyang kalamangan dito. Pagkatapos magmadaling pumasok sa gate, sa susunod na sandali ay lumitaw si Yang Yiu sa isang makulay na mundo, na isa ring napakalaking espasyo. Ang buong espasyo ay mukhang isang bulwagan, ngunit ito ay may kulay na glaze, at ang bulwagan ay puno ng mga screen na gawa sa glaze na nakatayo sa mga hilera. Sa mga mata ni Yang Yian, ito ay isang pattern ng chismis. Sa sandaling ito, ang makintab na palasyo ay isang kalituhan. Ang makulay na glazed na layout ay kumikinang sa lahat ng dako, at ang bulwagan ay pinagsama-sama. Imposibleng sabihin ang direksyon sa lahat. Ang ningning ay puno ng umaagos na liwanag, at may mga refleksyon. May mga anino sa lahat ng panig. Pagkatapos tingnan, alam ni Yang Yian na hindi ito totoong glaze. Ito ay dapat na isang uri ng porma sayon na maaaring mabuo. Naglaro siya ng glazed palace method sa kanyang kamay, at agad na naramdaman ang layout ng buong glazed na palasyo sa kanyang isipan. Ngunit ang ikinagulat niya ay hindi niya nakita ang pagkakaroon nina Linuo at Ye Wuxian. Sa kabutihang palad, natutunan niya ang pamamaraang itinuro ni Luofu Daojun sa kanyang isipan. Magkaiba ang tatlong palasyo at anim na patio, ngunit walang hadlang para sa kanya. Maaaring malaman ng pamamaraan ang sitwasyon sa loob. Pagkatapos, isang maingat na pakiramdam, alam niya kung nasaan sina Linuo, Ye Wuxian at iba pa. Isa-isa silang pumasok sa screen ng glazed na palasyo. Ang mga screen sa palasyo ay bumuo ng 8 bilog, 8 hanay at 64 na screen. Sa kanyang pangunawa, si Linuo at ang iba pa ay nahahati sa mga glazed screen. Sa sandaling ito, naramdaman ni Yang Yiu ang hitsura ni Heihua Granny at iba pa, at nagtago sa likod ng screen. Bagamat naaninag ang kanyang figure sa buong makintab na palasyo, hindi madaling mahanap ang tunay. Nang sunod-sunod na pumasok si Heihua Granny at ang dalawa pa sa makintab na palasyo, ang kanilang mga mukha ay mas masigla kaysa sa isa. Munting magnanakaw, lumabas ka, umalangaw sa buong palasyo ang paos na boses ni Heihua Lola. Pagkapasok, nakita niya ang refleksyon ni Yang Yiu sa unang tingin, ngunit hindi niya mahanap ang totoong lokasyon ni Yang Yiu. Siya ay isang master sa tuktok ng gitnang yugto ng Nascent Soul, isang sikat na figure sa buong Nanshanju, at siya ay kinuha mula sa inscription key ng isang maliit na Jindan Jr. May isip mo kung gaano siya nagalit. Siyempre, ito rin ay dahil ang magic power sa White Jade Dawen Space ay pinigilan, ngunit pagkatapos ng lahat, siya ay isang peak ng gitnang yugto ng Nascent Soul. Ayon sa maliwanag na lakas ng Mountain and Sea Realm, ang huling yugto ng Nascent Soul ay isang malakas na tao, at ito ay bihira. Ang tuktok ng gitnang yugto ng Nascent Soul ay isa ng napakahusay na master. Kailan pa siya nawala ng mukha ng ganito? Ang lumang mukha ay pasimpleng nasusunog. Kabilang ang Panginoon ng Pagbabago at ang Daoist ng Shanmo. Ang tatlong master ay katumbas ng pagsampal ng isang junior Yang Yiu. Higit sa lahat, kung aalisin ang inscription key, ang kanilang bentahe sa Luofu Daoist Palace ay tuluyang mawawala. Matapos maghintay ng 100 taon, sa wakas ay hinintay nilang magbukas muli ang Luofu Mountain, at nakahanap pa sila ng daan patungo sa Luofu Daoist Palace. Naisip nila na magagamit nila ang bentahe ng susi ng inscription upang makuha ang mana ng 3 palasyo, 6 na patio at isang bulwagan ng Luofu Daoist Palace, at kumita ng maraming pera, ngunit ngayon sila ay tulala. Sa kanilang mga puso, nais nilang putulin si Yang Yiu at durugan ang kanyang mga buto at ikalat ang kanyang abo ng 10,000 beses. Matapos makita ang refleksyon ni Yang Yiu, ang 3 itim na biyenang bulaklak ay nagmura at tumingin sa paligid para sa pinagtataguan ni Yang Yiu. Ngunit ang bawat lugar sa buong Glazed Palace ay eksaktong pareho, at hindi madaling paghigpitan ang kapaligiran ng mga spells at iba pa dito. Narinig ni Yang Yian ang sumpa ng Black Flower Granny, at sa pamamagitan ng refleksyon ng Glazed Palace, nakita niya ang 3 matandang lalaki na galit, ngunit nakaramdam siya ng sobrang komportable sa kanyang puso, at tumawa. 3 matandang immortal, nandito ako kung mayroon kang lakas ng loob, teka, gusto mong maghayganti. Halika, tingnan natin kung sino ang Hiwa-Hiwa-Lean. Kung may lakas kang loob na lumabas, babalatan kita ng buhay kapag nahuli kita, galit na sigaw ni Shanmo Daoren. Walang hiyang bata, ibigay mo agad ang inscription key, hindi kita guguluhin, at kaya kitang palayain, kapag nagpumilit kang gawin ito, papatayin kita kahit na malaki itong Glazed Palace. Malakas na sumigaw ang 100-Changed Spirit. Matapos marinig ito, tumawa pa rin ng malakas si Yang Yian at sinabing, hahaha, ang 3 matandang immortal ay talagang mas bobo kaysa sa isa't isa. Sa tingin mo ba talaga natatakot ako sa'yo? Hindi tiyak kung sino ang papatayin. Papatayin pa rin kita dito. Kung ikukumpara sa galit ni Shanmu Daoist, Baybayin Shanjun, at Heihua Granny, si Yang Yian ay kabaligtaran. Puno ng panunuya ang tono ng pagtawa niya na ikinaluwa ng dugo ng 3. Galit na galit ako. Isinusumpa ko sa kanya na papatayin kita, isang magnanakaw.
Sa sobrang galit ni Shan Mudaost ay binanggit pa niya ang kanyang tunay na pangalan. Natigilan si Yang Yian nang marinig niya ito. Naisip niya na ang matandang walang kamatayang bastard ay isang pekeng walang pangalan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may pangalan pa pala siya. Gumagala siya sa likod ng screen sa bulwagan at naglaro ng tagwan kasama ang tatlong matandang immortal, para lamang mairita ang tatlong tao at makahanap ng pagkakataong patayin sila isa-isa. Ngayon ay tila maganda ang epekto. Kahit papaano ay nagalit si Shan Mudaost at sinabi ang kanyang tunay na pangalan Mo Ang. Hoy, Mo Wang. Kaya ang pangalan mo ay Mo Wang, ikaw na matandang immortal. Halika, halika, Mo Wang, halika at kagatin mo ako kung mayroon kang lakas ng loob. Hihintayin kita. Ang pagbabalat at pagbunot ng mga litid ay wala. Babatiin ko ang iyong mga ninuno at tingnan kung sino ang magbalat at magbubunot ng mga litid kung kanino. Haha. At ikaw na Diyos Panginoon, sabihin mo rin sa akin ang iyong pangalan. Bakit ka nagpapanggap na napakalaki at makapangyarihan? Hindi ka man lang weasel. Huwag mong dungisan ang salitang Diyos Panginoon, nagmura si Yang Yiu nang mahuli siya nito. Habang nagmumura, nag-shuttle siya sa pagitan ng mga screen sa bulwagan, naghahanap ng susunod na pagkakataon. Anyway, inagaw niya ang inscription key mula sa tatlong bastard, at isa na itong sitwasyon ng buhay at kamatayan. Bakit mag-abala na harapin sila? Dahil sila ay mga kaaway, kung gayon dapat natin silang labanan hanggang sa kamatayan. Kung papatayin natin ang lahat ng mga kaaway, wala nang matitira. Nang minumura si Shan Mudaost para sa pagiging buhay at sinasabing Mo Wang, dinala rin niya ang Panginoon ng mga pagbabago. Sa opinyon ni Yang Yiu, ang Lord of Changes, na bihasa sa sining ng pagbabago, ang pinakamahirap sa tatlo. Ang pagsumpa sa kanya ay isang pagsubok din. Hindi ko papalitan ang pangalan at apelyido ko na Jian Jingjing. Kung may kakayahan ka, lumabas ka lang at kalabanin mo ako. Sa sandaling ito, ipinakita ng Lord of Changes na talagang naiirita siya kay Yang Yiu. Iniulat niya ang kanyang pangalan, at nang magsalita siya, nagbago rin ang kanyang boses, mula sa matanda at paus hanggang sa matalim at manipis, tulad ng boses ng isang baiting. Tumingin si Yang Yiu sa refleksyon ng salamin at nakita na ang Lord of Changes, na nag-aangking si Jian Jingjing, ay nagtaas ng kamay at pinunit ang isang piraso ng balat ng tao mula sa kanyang mukha, naging mukha ng isang babae, isang napakapangit na mukha, kalahating purple at kalahating berde, ito ay isang yin at yang na mukha, mas nakakatakot kaysa sa mukha ni Dugu Walking, ngunit halatang hindi ito isang lalaki. Ang mukha kayang ito ang tunay na mukha nitong matandang immortal. Hindi ko akalain na Jian din pala ang surname niya. Pareho siya ng apelyido ni Jian Janfen. Walang may apelyidong Jian. Ay isang mabuting tao. Matapos matigilan ng ilang sandali, tumawa si Yang Yiu at sinabing, so isa kang weirdo. Lumalabas ka para takutin ang mga taong ganito, nagpapanggap na isang Diyos. At ang iyong apelyido ay Jian. Bakit hindi mo sabihing Jian ang apelyido mo at Janren ang ibinigay mong pangalan? Jingjing, huwag mong insultuhan ang sagradong pangalan Jingjing, ikaw ang pinakaangkop na tawaging Janren. Pagdating sa pag-alitan, hindi kailanman natakot siyang sa kahit sino, bahala na kung papagalitan o hindi. Sa ganitong sitwasyon ngayon, wala siyang kagagawan, kaya gusto niyang makita ng tatlong bastos ang init ng ulo niya, at higit sa lahat, ay provoke silang patayin ng isa-isa. Maliban sa lola ng itim na bulaklak, si Shan Mudaost Mo Wang at ang 100 Changes God na si Jian Jingjing, sinumpa ni Yang Yiu ang kanilang mga ninuno, at sunod-sunod silang samuka ng dugo. Cough, munting magnanakaw, lumabas ka, papatayin kita. Si Shan Mudaost na si Mo Wang ay umungal na may dugo. Hinding-hindi ako titigil sa pakikipaglaban sa iyo. Ang boses ng nababagong Diyos, si Jian Jingjing, ay ganap na napalitan ng boses ng isang beiteng. Ito ay napakamatalim at manipis, at nakakainis na marinig ang isa pang salita. Hindi nagbabago ang hitsura niya. Dapat ay ginamit niya ang kanyang tunay na sarili. Galit na ang dalawang bastos. Sa oras na ito, ang lola ng itim na bulaklak, na matagal nang hindi nagsasalita, ay biglang nagsabi, huwag magpalinlang, mga kapwa tawista. Sinadya tayo ng magnanakaw na si Yang Yiu. Nasa kamay na niya ang inscription key. Maaari niyang gamitin ang inscription key anumang oras para samantalahin ang Glazed Palace para talunin kami ng isa-isa. Sa halip na makipagtalo sa kanya, mas mabuting hanapin siya at patayin. Alam kong may kanya-kanyang pakulo ang dalawang kapwa tawista. Hindi imposible na kaming tatlo ang magkakasama. Nagulat si Yang Yiu nang marinig niya ang sinabi ng Black Flower Granny, at naisip niya, ang matandang immortal na ito ay hindi madaling pakitunguhan. Nagtago siya sa likod ng screen at pinagmasdan ang kilos ng tatlong tao sa pamamagitan ng refleksyon ng glazed glass. Nang matapos magsalita ang Black Flower Granny, ang Changeable God, Jian Jingjing, at ang Daos na si Shan Momoang ay tumango,
at sa susunod na sandali, silang dalawa ay may liwanag na kumikislap sa kanilang mga kamay. Nanliit ang mga mag-aaral ni Yang Yian nang makita niya ang hawak nila. Matapos makita ng malinaw kung ano ang hawak nila, napuno siya ng layuning pumatay, damn it. Ang dalawang bastos na ito ay nararapat na mamatay. Gumamit talaga sila ng hindi likas na sandata. Hindi makatarungan kung hindi ko sila papatayin. Kabanata 676 na Young Master. Nakita ni Yang Yiyo ang isang bungo sa kamay ng Shanmu Daoist, isang napakaliit. Nakita ni Yang Yiyo ang ganitong uri ng magic weapon sa mana ng kanyang amo. Tinawag itong Blood Evil Child Skull, at ginawa mula sa bungo ng isang 3 taong gulang na sanggol. Bawat taon, ang dugo ng daan-daang bata ay dapat gamitin para sa sakripisyo at pagpipino. Tumatagal ng 30 taon upang makamit ang maliit na tagumpay, at 60 taon upang makamit ang malaking tagumpay. Ang mga nakalap na likas na masasamang espiritu at hinanakit ay naninikip sa loob. Pagkatapos ng 30 taon ng minor de edad na tagumpay, nabuo ang isang Blood Evil Child, na maaaring lumipad sa kalangitan at lumabag sa daan-daang batas. Pagkatapos ng 60 taon ng malaking tagumpay, maaari pa itong maging kapantay ng mga Diyos at demonyo at lumabag sa libu-libong batas. Bagamat may pagmamalabas, totoo na maaari nitong baliwalain ang ilang tuntunin ng langit at lupa. Sa mga mata ni Yang Yiyo, ang Blood Evil Child Skull sa mga kamay ni Shanmu Daoist na si Mo Wang ay nagkaroon ng malakas na masamang espiritu sa sandaling ito ay lumitaw, at ang liwanag ng dugo ay nagliwanag sa buong makantab na palasyo. Ito ay tanda ng malaking tagumpay. Habang sinisipsip ang malamig na hangin, si Yang Yian ay puno ng galit. Napakabaliw ng matandang bastardo na kahit na mamatay siya ng 10,000 beses, hindi ito magiging labis. Umabot ng 60 taon para makumplito niya ang kanyang paglilinang. Kailangan niyang magsakripisyo ng 103 taong gulang na sanggol sa dugo bawat taon. Sa 60 taon, 6,000 sanggol ang napatay ng matandang bagay na ito. Ang gayong taong walang pagkatao ay mas masahol pa sa baboy at aso. Kung hindi siya kukunin ng langit, kukunin niya. Ano ang demonyo? Naniniwala si Yang Yian na si Shanmu Daoist na si Mo Wang ay isang demonyo. Nagsuot lang siya ng balat ng tao at tinawag ang sarili niyang tao. Tulad ng para sa 100 Changes God Lord Jian Jingjing, ang taong ito ay maaari na ngayong kumpirmahin na isang yin at yang freak ng isang demonyo ng tao. Naglabas siya ng watawat sa kanyang kamay, na kung tawagin ay isang watawat na tinatawag na kaluluwa upang maging tumpak. Isa itong magic weapon na karaniwang ginagamit ng mga tao sa magic na paraan ng cultivation world. Dalubhasa ito sa pagpatay ng mga tao at pagkolekta ng mga kaluluwa ng mga ordinaryong tao upang isakripisyo at dalisein sila upang maging masasamang multo at maling kaluluwa, at pakainin ang mga multo ng langit at lupa. Ang sinumang kaluluwa na nasisipsip dito ay magiging immortal at hindi maaaring muling magkatawang tao at paghihigpitan ng watawat na tinatawag na kaluluwa. Kung mas maraming kaluluwa ang nasisipsip sa watawat na tinatawag na kaluluwa, mas malaki ang kapangyarihan. Isa rin itong magic weapon na nakakasakit sa langit at lupa. Sa mga mata ni Yang Yian, pareho silang karapat-dapat na mamatay. Ang masasamang sandata sa kanilang mga kamay ay sapat na upang patayin sila ng 10,000 beses. Kung ang bungo ng bata ng dugo ng demonyo o ang banner na summoning ng kaluluwa, napakalakas ng aura, na kumakatawan sa madugong amoy. Tungkol naman sa Black Flower Granny, naglabas siya ng Black Gourd na may madilim na aura. Halatang hindi magandang bagay ang mga bagay sa loob. Sa mga mata ni Yang Yian, ang 3 matandang immortal ay mas malala sa isa't isa sa sandaling ito. Sila ay simpleng diablo. Gayunpaman, sa parehong oras, ang mga bagay na kinuha ng 3 lumang bagay ay natakot din kay Yang Yian, at nakaramdam siya ng pagkabalisa sa kanyang puso. Hindi niya alam kung ano ang magiging epekto ng mga magic weapon na inilabas ng 3 tao sa hinaharap. Ang 3 matandang immortal ay nagsimulang mag-isip ng mga paraan upang lumaban. Nang matakot si Yang Yian, hindi siya idle. Naalala niya ang impormasyong itinuro ni Luofo Daojun sa kanyang isipan, at nakahinga siya ng maluwag sa kanyang puso. Ang inner seed ng screen sa glazed hall ay katulad ng white jade Daoist steel. Ang panloob na binhi ay mayroon ding espasyo, at malinaw niyang nararamdaman na ito ay konektado sa bawat screen. Sa katunayan, ang mga screen sa glazed na palasyo ay independyente mula sa labas. Sa katunayan, ang mga puwang sa mga screen ay konektado, na nangangahulugan na ang bawat screen ay maaaring dumaan sa isa't isa. Si Linuo, Ye Waxen at iba pa ay nakakalat sa screen space sa ngayon. Alam ni Yang Yiu na ang kanyang kalamangan ay kapag nakapasok na siya sa espasyo sa screen, magagamit niya ang kapangyarihan ng espasyo ng screen tulad ng sa espasyo ng White Jade Dawen Monument, iyon ay, magagamit niya ang mana at iba pa ng hindi napipigilan ng espasyo ng paglipol.
Ang kawalan ay nalaman niya na hindi lamang siya at si Linuo at iba pa ang maaaring pumasok sa pagitan ng lahat ng mga screen, kundi pati na rin ang tatlong matandang immortal ng Black Flower Granny at iba pa ay hindi pinaghihigpitan at maaaring pumasok sa screen. Basta, nang iniisip ito ni Yang Yiyo, kumilos ang tatlong Black Flower Granny sa kabilang panig. Sa pamamagitan ng refleksyon ng makintab na palasyo, nakita ni Yang Yiyo si Lord Shan Momoang, na nakataas ang bungo ng masamang bata gamit ang isang kamay, at pagkatapos ay nagwisik ng isang subo ng dugo sa bungo ng dugong masamang bata. Biglang nagningning ng dugo ang maliit na bungo ng sanggol, at ang ambon ng dugo o masamang espiritu ng dugo ay tumaas sa langit at agad na kumalat. Wow! Isang malakas na tibok ng puso at nakakainis na sigaw ay nagmula sa dugong masamang espiritu. Pagkatapos ay nakita ni Yang Yiyo ang isang 3 taong gulang na si Yinger na nakasuot ng pulang dugong baluti at may hawak na maikling espada na lumalabas mula sa dugong masamang espiritu. Ho! Matapos lumitaw ang batang ito, umihip ang malakas na hangin sa buong makintab na bulwagan. Agad na napuno ng masamang espiritu at sama ng loob ang buong bulwagan. Alam ni Yang Yiyo na ang baby in armor na ito ay ang dugong masamang bungo ng bata sa kamay ng Daoist Shanmo. Sa mga talaan ng mana ng Master, ang paglalarawan ng bungo ng masamang bata sa dugo ay maaari itong mag-transform sa isang tao. Siyempre, ang dugong masamang espiritong naipon sa bungo ang namumuo sa hugis, parang demonyo pero hindi demonyo, parang demonyo pero hindi demonyo. Ito ay noong si Shanmu Daoist ay pumwesto at sinabi sa Blood Evil Child, "Aking anak, hanapin ang maliit na magnanakaw na si Yang Yiyo at lamunin siya." Matapos marinig ang sinabi ni Shanmu Daoist, nakita ni Yang Yiyo ang mga mata ng Blood Evil Child na kumikislap sa kinang, at bigla itong parang 2 malalaking pulang parol. Naglabas ito ng mahabang wow-wow, at pagkatapos ay naging isang dugong masamang espiritu at nagsimulang mag-shuttle sa pagitan ng mga screen. At ang 100 Changes God na si Lord Jian Jingjing ay hindi rin idle, winawagayway ang Soul Calling Flag sa kanyang kamay, at ang itim na demonyong enerhiya ay nagmumula sa Soul Killing Flag na patuloy. Sa susunod na sandali, ang mga mabangis na kaluluwa na puno ng mapanglo na hininga ay sumugod sa watawat na tinatawag na kaluluwa, at ang temperatura ng buong palasyong salamin ay bumaba ng husto, tulad ng isang kuweba ng yelo. Puntahan mo ang junior na si Yang Yiyo na iyon para sa akin at punitin siya. Ang 100 Changes God Lord Jian Jingjing ay may mukha na puno ng kadiliman. Siya ay lubos na nagalit sa dating sumpa ni Yang Yiyo. Matapos bitawan ang watawat na nagpapatawag ng kaluluwa sa kanyang kamay, kinailangan niyang hanapin si Yang Yiyo at durog-durog siya sa lugar. Woo! Kumalat ang mga makamulto na alulong, at ang lugar kung saan matatagpuan ang 100 Changes God Lord Jian Jingjing ay naging isang black mist area, na agad na tumawid sa isang malaking bahagi ng screen. Para naman kay Granny Black Flower, casual niyang binuksan ang lung sa kanyang kamay, at pagkatapos ay bumuga ng makapal na pulang-pula na ambon, na parang pulang usok. Sa oras na ito, ang 3 matandang immortal ay bumuo ng isang pin na hugis at nagsimulang walisin ang lahat ng mga screen sa glazed hall gamit ang kanilang sariling mga pamamaraan, habang ang iba ay nakatayo sa bilog sa gitna ng 3 matandang immortal, naghihintay ng hudyat mula sa 3 at naghahanda sa pag-atake. Hindi sila naglakas loob na lumapit sa aura circle na nilikha ng 3 tao ng Black Flower Granny. Malinaw na ang mga pamamaraan na ginamit ng 3 tao ng Black Flower Granny ay hindi pangkaraniwan, at hindi nila ito mapigilan. Naghintay lang sila. Sa oras na ito, ang dahilan ay nagtatago sa gilid ng glazed hall. Nang makita ang 3 matandang lalaki na gumagamit ng kanilang mga pamamaraan para pilitin siya, nagulat siya. Noong una, akala niya ay kaya niyang lumaban gamit ang kanyang mga pulso, ngunit pagkatapos maramdaman ito, maging ito man ay ang masamang anak ni Shanmu Daoist na si Mo Wang o ang hindi mabilang na mga multo ng 100 Changes God na si Lord Jian Jingjing, lahat sila ay napakasamang puwersa at hindi maaaring talunin. Kaya't itinuon niya ang kanyang atensyon kay Black Flower Granny, at agad na lumingon sa likod ng screen na hindi kalayuan sa Black Flower Granny, ngunit hindi niya inaasahan na ang mga pamamaraan ng matandang bruhang ito na Black Flower Granny ay mas nakakatakot kaysa sa naunang 2 matandang bastard. Naaamoy ni Yang Yiyo ang pulang ambon na lumalabas sa maliit na lung mula sa malayo. Nagulat siya at napagtanto na ang lung ng lola ng itim na bulaklak ay napuno ng lason na gas. Naamoy niya ang halimuyak bago pa man ito mahawakan, ngunit sa sumunod na sandali ay nagsimulang mahilaw ang kanyang ulo, nanlambot ang buong katawan, at malapit na siyang makatulog. Sa kabutihang palad, pinaalalahanan siya ng kanyang amo na si Yun Changxi sa kanyang isipan. Ito ang ambon ng demonyong kaluluwa, huwag mong sabihin na ikaw ay isang maliit na ginintoang elixir, kahit isang makapangyarihang demonyong hayop sa ika-4 na antas ay makukulam hanggat hinawakan ka nito. Pigilan ang iyong hininga at itago sa espasyo ng screen. May advantage ka sa screen space, pero mamamatay ka kung haharapin mo ito sa Glass Palace. Ano ang sinusubukan mong gawin? Kapag siya
Narinig ang sumpa ng kanyang amo, nagising din si Yang Yiyo ng 3 beses sa isang iglap. Wala na siyang panahon para magsabi pa sa kanyang amo. Inabot niya at hinawakan ang screen sa harap niya. Gumalaw ang kanyang puso at nawala ang kanyang katawan sa espasyo ng screen. Sa susunod na sandali, si Yang Yiyo ay nasa isang tila walang hangganang makulay na mundo ng salamin. Ang 4 na direksyon ay parang mundo ng salamin, na walang kaunting agwat. Ito ang espasyo ng screen. Parang walang hangganan, at walang katapusan. Pakiramdam nito ay napakaliit, isang kakaibang espasyo ng salamin. Gayunpaman, alam ni Yang Yiyo na ang bawat screen space ay may daanan na humahantong sa susunod na screen space. Mahirap lumabas pagkatapos pumasok sa screen space. Sa karamihan, mahahanap mo ang susunod na screen, ngunit kung hindi mo mahanap ang sentrong punto ng buong screen, iyon ay, ang pinto sa susunod na palasyo, ang Magic Palace, huwag isipin na lumabas. Gayunpaman, mayroon na ngayong 3 ninakaw na susi ng inscription si Yang Yiyo, kaya hindi siya nag-aalala na hindi niya mahanap ang pinto sa Magic Palace. Kaya lang hindi niya alam kung alin sa 8,864 na screen ang center point at pinto sa Magic Palace. Ito ang Glass Palace, at hindi alam ni Yang Yiyo kung ano ang umiiral sa Glass Palace. Mayroong puting Jade Daoist Steel sa Shudao Palace. Ang pagtingin sa teksto ng Daoist ay maaaring maunawaan ang karanasan sa paglilinang na iniwan ng 3,000 malalakas na lalaki sa Luofu. Magkakaroon din daw ang Glass Palace. Gayunpaman, naroon ang matandang general na si Guhon sa Shudao Palace, ngunit si Guhon ay hindi pa lumitaw mula nang matapos niyang ipaliwanag ang layunin ng White Jade Daoist text sa Shudao Palace, kaya ang Zeoliuli Palace, kasama si Yang Yiyo, ay hindi alam kung ano yun. Ito ba ay isang likas na kayamanan? O ito ba ay isang cultivation enlightenment na katulad ng White Jade Daoist text sa Shudao Palace? Habang kinakausap ni Yang Yiyo ang kanyang sarili tungkol sa kung ano ang nasa screen space ng Liuli Palace, isang paos at matandang boses ang biglang tumunog sa kanyang likuran, halos matakot siya sa kamatayan. Young Master, ang 8864 na visual na kasanayan sa pakikipaglaban sa Glazed Palace ay ang 64 na marka na iniwan ng 64 na out-of-body na mga disipulo ng Luofu Daoist Palace. Dala nila ang mga kinahuhumalingan ng 64 na tao sa kanilang buhay. May marka ng isang tao sa bawat screen. Karaniwan, sa pamamagitan lamang ng pagkatalo sa mga marka ng impluensyang iniwan ng mga out-of-body cultivator sa screen maaari kang makapasok sa susunod na screen. Pagkatapos lamang talunin ang mga marka ng pagkahumaling ng lahat ng mga magsasaka ay maaaring lumitaw ang portal sa susunod na palasyo ng magic weapon. Noong una ay natakot si Yang Yiyo, ngunit sa isang kisap mata ay nakita niya ang matandang may sinaunang kaluluwa na lumitaw sa palasyo ng tao. Gayunpaman, tahimik siyang lumitaw sa isang kisap mata, tinawag ang kanyang sarili na Young Master, at ipinaliwanag ang mga patakaran ng screen space, na labis na ikinagulat ni Yang Yiyo. Matapos dahan-daang tunawin ang mga salita ng matanda at makitang wala itong masamang hangarin sa kanya, huminga siya ng malalim at nagtanong, maikli lang ang oras, may 2 tanong ako para sagutin mo. Una, bakit Young Master ang tawag mo sa akin? Pangalawa, dahil sinabi mo na sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang portal sa susunod na palasyo ng Magical Treasure Palace ay maaari lamang lumitaw pagkatapos talunin ang mga marka ng pagkahumaling ng 64 na out-of-body monghe, ibig sabihin ba nito ay mayroong abnormal? Sabihin mo sa akin kung ano ang sitwasyon. At tao ka ba o multo? Maraming tanong si Yang Yiyo para sa matandang kaluluwang ito. Young Master, mayroon kang higit sa 2 tanong, ngunit masasagot ko sila. Ang mga salita ng matandang kaluluwa ng sinaunang lalaki ay nagpaikot ng mga mata ni Yang Yiyo, ngunit hindi niya ito ginambala, naghihintay na magpatuloy siya. Gayunpaman, ang unang pangungusap na sinabi ng matanda ay nagpatindig ng balahibo ni Yang Yiyo. Narinig na lamang niya ang sinabi ng matandang kaluluwa ng sinaunang lalaki, pag-uulat sa Young Master, maaari mo akong tawaging matandang multo, dahil ako ay isang matandang multo. Kabanata 697 Dugong Sanggol. Gaya ng inaasahan. Napabuntong hininga si Yang Yiyan sa kanyang puso. Sinabi ng matanda na ang matandang tao ng sinaunang kaluluwa ay nahuhumaling sa mga multo. Ngayon nang marinig niyang sinabi niya ito mismo, hindi na mamalayan ni Yang Yiyan na sumikip ang kanyang puso. Kung tutuusin, lumaki siya sa 9 provinces of the earth. Siya ay likas na higpitan ang kanyang puso sa mga multo. Siyempre, mentality lang yun. Ngayon siya ay isang tunay na magsasaka, kaya natural na hindi siya matatakot. Sa oras na ito, ang sinaunang kaluluwa na tinawag ang kanyang sarili na matandang multo ay patuloy na nagsabi, tinatawag kitang Young Master dahil ang Young Master ay kinilala ng ninuno na si Luofu Daojun. Sa katunayan, ako ang Grand Elder ng Luofu Daoist Palace noong nabubuhay ako. Dahil ang ninuno ay pumunta sa Tianzan, ang Luofu Mountain ay inatake ng 10 pangunahing puwersa sa oras na iyon at nahulog.
Ako ay naging espiritu ng bundok ng Luofu Mountain. Ang buong bundok ng Luofu, kabilang ang 3 palasyo at 6 na patio, ay nasa ilalim ng aking kontrol, maliban sa Luofu Hall, na ipinagbawal mismo ng ninuno. At ang tunay na Luofu Mountain ay ang ninuno na si Luofu Daojun ay nakakuha ng mahiwagang sandata mula sa isang pinagpalang lupain. Matagal nang nawala ang diwan ng sandata. Nang mahuli ang Luofu Mountain, ako, bilang Grand Elder ng Luofu, ay naging espiritu ng bundok ng Luofu Mountain upang mapanatili ang mana ng Luofu, at pinalitan ang posisyon ng espiritu ng Luofu Mountain. Sa madaling salita, maaari lang akong maging espiritu ni Luofu mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon, kaya hindi masamang tawagin kang Young Master. Tungkol naman sa mga obsession mark ng 64 na out-of-body cultivator sa Liuli Palace, kasama ko rin sila noon. Pareho ang sitwasyon. Ito ay upang mapanatili ang maraming mga pamana ng Luofu na ang mga kinahuhumalingan ay binago sa 64 na mga marka ng pagkahumaling. Sa Liuli Palace, natural na mayroong mga patakaran ng Liuli Palace. Imposibleng gawin ito. Ang Liuli Palace ay orihinal na bahagi ng magic weapon ng Luofu Mountain. Isa itong magic weapon na may sarili nitong mga panuntunan, kaya may panuntunan para talunin ang obsession marks ng 64 na out-of-body period monghe. Gayunpaman, hindi ito limitado sa Young Master. Nakuha ng Young Master ang pagkilala sa ninuno na si Luofu Daojun, na katumbas ng master ng magic weapon ng Luofu Mountain. Natural, hindi na kailangang talunin isa-isa ang 64 na out-of-body period monghe. Maaari kang direktang pumasok sa susunod na palasyo, ang magic weapon na palasyo. Maaari kong dalhin ang Young Master sa portal ng Magic Weapon Palace anumang oras. Tuwang-tuwa si Yang Yiu matapos makinig sa matandang multo. Masyadong hindi inaasahan. Dati, nakuha niya ang mana ni Luofu Daojun sa White Jade Daoist Text Monument. Ang kinahuhumalingan ni Luofu Daojun ay nagsabi na bibigyan niya ang kanyang sarili ng magandang pagkakataon. Naisip niya na ito ay mula sa Luofu Palace. Ngayon ay tila ang tunay na magandang pagkakataon ay ang Luofu Mountain, isang magic weapon sa sarili nitong mundo. Sa pag-iisip tungkol sa sinabi ni Lao Gui, hindi napigilan ni Yang Yiu na magtanong, maiintindihan ko ba na kailangan mong makinig sa akin sa hinaharap? O mula ngayon ako na ang iyong Panginoon, at ang Panginoon ng buong magic weapon ng Luofu Mountain. Pwede ba kitang gawin kahit ano? Hehe, pag-uulat sa Young Master, sa mahigpit na pagsasalita, ikaw na talaga ngayon ang kalahati ng Master ko o Luofu Mountain. Kung gusto ng Young Master na tunay na maging Master ng Luofu Mountain Magic Weapons, kailangan niyang pumunta sa Luofu Hall, ang core ng Luofu Daoist Palace, at ipatulo ang dugo ng Soul Soul para makilala ang Master sa Luofu Hall. Ngayon ang Young Master ay nakilala lamang ng ninuno, at sinusunod ko rin ang mga alituntuning itinakda ng ninuno, na nagpapahintulot sa iyo na gamitin ang ilan sa mga pribilehiyo sa 3 palasyo at 6 na patio ng Luofu Daoist Palace. Nakangiting sabi ni Lao Gui. Inilibot ni Yang Yiu ang kanyang mga mata pagkatapos marinig ito. Matagal bago maituring na half the master. Kung gusto mong tunay na maging master ng Lao Gui, ang espiritu ng bundok ng Luofu Mountain, o itaboy siya, kailangan mong pumasok sa Luofu Hall. Sa ngayon, ayaw munang mag-isip ni Yang Yiu. Ang kasalukuyang problema ay ang susi. Gusto lang niyang malaman kung anong klaseng tulong ang makukuha niya sa Liuli Palace. Pagkatapos ay tinanong niya ang matandang multo, sabihin mo lang sa akin kung anong uri ng mga benepisyo ang makukuha ko sa Glazed Palace o sa Screen Space. Maaaring himukin ng Young Master ang obsession mark ng 64 na out-of-body cultivator sa Glazed Palace. Nagbulalas ang matandang multo. Lumiwanag ang mga mata ni Yang Yiu, paano ito magmaneho. Young Master, gamitin lang ang paraan na itinuro ng ninuno na si Luofu Daojun. Sabi ng matanda. Gaano karami ang pagkahumaling ng 64 na out-of-body cultivator ang naruroon sa lakas ng out-of-body strongman? Tanong ulit ni Yang Yiu. Ngumiti ang matandang multo at sinabing, wala pa sa kalahati. Kaunti lang. Nanlaki ang mga mata ni Yang Yiu. Siya ay umaasa sa mga marka ng pagkahumaling ng 64 na out-of-body cultivator upang labanan ang 3 matandang immortal ng Black Flower Granny, ngunit hindi niya inaasahan na sasabihin ng matandang multo na ang obsession mark ng 64 na out-of-body cultivator ay wala pang kalahati. Paano niya magagawa ang larong ito? Marahil naiintindihan niya ang iniisip ni Yang Yian, sinabi ng matandang multo, Young Master, huwag kang mag-alala. Sa mga tuntunin ng tunay na lakas, ang lakas ng 64 na out-of-body na monghe ay talagang hindi malakas, ngunit ang bawat isa sa kanila ay may kasanayan sa pakikipaglaban, na siyang pinaka-top level na kasanayan sa pakikipaglaban sa Luofu. Kapag ginamit ang mga ito, napakalakas ng mga ito. Sa tingin ko ay matutulungan pa nila ang Young Master. Pilit na ngumiti si Yang Yian, sana, at pagkatapos ay nagtanong, maaari ko bang kunin ang mga marka ng pagkahumaling ng 60 out-of-body monghe sa isang screen?
Imposible talaga ito. Ang 64 na screen ng Liuli Palace ay dapat dumikit sa marka ng isang monghe, at ang bawat isa ay hindi makapasok sa screen space ng kabilang partido. Gayunpaman, maaaring hiramin ng Young Master ang kapangyarihang panlaban ng 64 na out-of-body monghe para lumaban sa parehong screen space. Sinabi ng matandang multo kay Yang Yian ang isang ideya na sa wakas ay nagpakilos sa isip ni Yang Yian. Okay, ito ay mabuti, haha, at ang aking mana sa screen space ay hindi pinaghihigpitan ng pagsupil, kaya maaari kong harapin ang tatlong matandang immortal ng Black Flower Granny. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Yang Yian. Isipin na sa panahon ng labanan, maaari niyang pakilusan ang mga kasanayan sa pakikipaglaban ng iba pang nahuhumaling na mga monghe sa screen space upang umatake, na isa ring malaking kalamangan. Sa ganitong paraan, kahit na pumasok si Heihua Granny at ang iba pa sa screen space, hindi siya matatakot. Nang nag-uusap sina Yang Yio at Lao Gui sa screen space, nakasimangot si Heihua Granny at ang dalawa pa sa Glazed Palace. Dahil ang tatlo sa kanila ay agresibong gumamit ng sarili nilang pamamaraan para hanapin o pilitin na palabasin si Yang Yio, at pagkatapos ay patayin siya, ngunit hindi nila inaasahan na wala silang nakita ni isang buhok ni Yang Yio. Ano? Hindi nila alam na nakapasok na pala si Yang Yio sa screen space. Hindi nahanap ni Heihua Granny si Yang Yio, bumagsak ang kanyang mukha, at nahulog siya sa malalim na pag-iisip, na parabang iniisip niya kung ang mga benepisyo sa Glazed Palace ay inalis din ni Yang Yio. Dati, sinasaktan pa rin ni Yang Yio ang isa't isa, ngunit ngayon ay gumamit silang tatlo ng magic weapons para maghanap sa likod ng screen ng buong bulwagan, ngunit wala silang nakitang bakas ni Yang Yio. Si Shanmu Daoist Moang ay nagmura, nakakasuklam talaga, ang batang iyon ay isang loach. Sinong nagsabing hindi? Huwag mong hayaang mahuli ko siya, ang pabago-bagong Diyos, si Jian Jingjing, ay mayroon ding itim na linya sa kanyang mukha. Sa oras na ito, sinabi ng Black Flower Granny, 9 sa 10, ang maliit na magnanakaw na si Yang Yio ay pumasok sa mga screen na ito. Malamang na ang mga screen na ito ay kapareho ng puting Jade Daoist Steel sa Shudao Palace, at mayroon din silang sariling espasyo. Ang dalawang kaibigang Daoist, iminumungkahi kung dalhin nating tatlo ang mga tao sa espasyo ng screen para hanapin si Yang Yio. Hindi ako naniniwala na hindi namin siya mahahanap. Napakaganda ng pagkakalatag ng mga glass screen na ito, at tiyak na may nakatago sa loob. Okay, gawin natin itong paraan. Hindi ako naniniwalang makakalusot sa langit ang munting magnanakaw. Dapat natin siyang mahanap. Dapat kaming tatlo ang maghanap sa kanya sa hugis ng isang tapos na produkto. Sa screen space lang daw siya nakakapagtago. Si Shanmu Daoist na si Moang ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi. Tapos kumuha pa silang tatlo ng mga tao at hinati sa ilang grupo. Sinimulan nilang subukan na ang screen ay talagang makapasok sa espasyo. 70 o 80 tao ang nagsimulang pumasok sa screen sa mga grupo ng tatlo. Pagkapasok, nalaman nilang nagpadala ng mensahe si Yang Yio. Ang Senadorias na ito ay talagang daluyan ng magic weapon ng tatlong tao, na inilagay sa lahat. Maya-maya ay pumasok na ang lahat sa screen space. Sa oras na ito, nalaman din ni Yang Yio na ang Black Flower Granny at ang iba pa sa labas ay nagsimulang pumasok sa screen space. Nang makita niyang pumapasok silang dalawa at tatlo sa screen space, ngumiti si Yang Yian. Sa screen space, natural niyang nararamdaman ang sitwasyon sa loob. Sa isang kisap mata, itinakda niya ang kanyang target kay Shanmu Daoist Moang, dahil ang dugong masamang bata sa mga kamay ng matandang ito ay nagbigay sa kanya ng napakahirap na pakiramdam. Dati, tila nakahanap siya ng kanyang hininga, kaya nagpa siya si Yang Yian na magsimula sa Shanmu Daoist at basagin ang dugong masamang bata sa kanyang kamay. Matandang multo, tulungan mo akong magbukas ng daanan at dumiretso sa screen kung saan naroon ang matandang immortal ng Shanmu Daoist. Bagamat maaari ding buksan ni Yang Yian ang isang sipi mula sa isang screen patungo sa susunod, kailangan niyang dumaan sa isa-isa. Bilang espiritu ng bundok ng buong magic weapon ng Luofu Mountain, maaaring direktang pumunta ang matandang multo. Okay, Young Master, sagot ng matandang multo at diretsyong iwinagayway ang kanyang kamay sa parang salamin na dingding, at biglang lumitaw sa salamin ang isang malamig na binata. Alam ni Yang Yiu na ang binata sa salamin ay ang tanda ng pagkahumaling sa 64 na out-of-body cultivator, at siya rin ang garrison ng bawat screen space. Kabanata 678, ang halimaw na may 3 ulo at 6 na braso. Ang matandang multo ay nag-spell sa imaheng monghe na naka-duty, at pagkatapos ay isang flash ng liwanag ang lumitaw sa imahe ng tao, at isang umiikot na puyo ng tubig ang lumitaw. Young Master, ayos lang. Maaari kang direktang pumunta sa screen space kung nasaan si Shanmu Daoist. Young Master, maaari mong gamitin ang Obsession Combat Skills ng 64 na out-of-body monghe para harapin ang kaaway. Sabi ng matandang multo. Tumango si Yang Yiu at maingat na naramdaman ang posisyon ni Shanmu Daoist,
at pagkatapos ay humakbang sa salamin na daanan. Sa oras na ito, sa screen space kung saan naroon si Shanmu Daoist Moang, kasama niya ang dugong masamang bata, na sinundan ng 13 Yuanying early stage monks, na dapat ay mga disipulo niya sa sekta. Sinumpa ni Yang Yiyu ang matandang immortal na ito sa kanyang puso dahil sa pagiging maingat. Gayunpaman, walang pakialam si Yang Yiyu. Nandito ang matandang multo, at matutulungan niya itong hiramin ang obsession combat skills ng 64 na out-of-body monghe na pupunta rito. Sa kanyang mga mata, maliban sa dugong masamang anak ni Shanmu Daoist, na mahirap pakitunguhan, ang iba ay hindi dapat maging alalahanin. Pagkatapos ng pagbabago sa espasyo, lumitaw si Yang Yiyu sa hindi kalayuan sa likod ni Shanmu Daoist. Sa sandaling lumitaw si Yang Yiyu, natagpuan siya ni Shanmu Daoist. Munting magnanakaw, mamatay, marahas na umungal si Shanmu Daoist at sinampal ang dugong masamang bata. Agad na gumawa ng wow sound ang Blood Evil Child at sumugod kay Yang Yiyu. Ang 13 Yuanying early stage cultivator sa likod ng Shanmu Daoist na lahat ay sumunod sa dugong masamang bata. Ngumisi si Yang Yiyu dito, at ang pilak na liwanag ng Dragon Slaying Sword ay kumislap sa kanyang kamay. Dito maaari siyang gumamit ng magic power, ngunit hindi magawa ni Shanmu Daoist at ng iba pa. Ang tanging maaasahan ng matanda ay ang dugong masamang bata. Sa bagay na ito, ang pamamaraan ni Yang Yiyu ay napakasimple. Pinakilos niya ang obsession combat skills ng 64 na out-of-body cultivator upang harapin ito. Sa pangalan ng Luofu Mountain, ipatawag ang mga tapat na alagad na nagbabantay sa Glass Palace at patayin ang lahat ng sumasalakay na mga kaaway. Matapos kurutin ni Yang Yiyu ang spell sa kanyang kamay, ang parang salamin na espasyo ay sumabog sa isang makulay na kinang. Pagkatapos ay isang stream ng liwanag ang kumislap. Eksaktong 63 ilaw at anino, at isa lamang sa mga ito ang malinaw na nakikita, na siyang paghanga ng isang matanda. Ang matandang ito ay ang obsession image ni Yang Yiyan sa screen space, at ang 63 ilaw at anino ay ang obsession na imahe ng iba pang screen space. Ayon sa matandang multo, ang mga obsession monk sa ibang screen space ay hindi makadaan sa iba pang screen space, ngunit ang kanilang mga kasanayan sa pakikipaglaban ay maaaring mapakilos. Ang 63 daluyan ng liwanag na lumitaw ay ang kanilang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Isang matandang lalaki lang ang nakalagay sa screen space na ito, kaya kitang-kita niya ang hitsura. Magagamit niya ang mga kasanayan sa pakikipaglaban ng mga imaheng ito sa pagkahumaling, at gamit ang kanyang sariling kapangyarihan sa pakikipaglaban, sapat na ito upang harapin ang Shanmu Daoist. Pagkatapos ipatawag ang mga obsession image na ito, 63 stream ng light combat skills at isang obsession image person ang agad na lumitaw sa screen space, at nagmadaling tumungo sa dugong masasamang bata na sanggol ni Shanmu Daoist Moang at sa kanyang 13 Yuanying early stage na monghe ng isa-isa. Ang masasamang bata na sanggol ni Shanmu Daoist na si Moang ay sumigaw ng malakas na dagwang hininga, na lubhang nakakatakot. Gayunpaman, naramdaman ni Yang Yiyan na ang pinagsamang mga kasanayan sa pakikipaglaban ng 64 na out-of-body monghe ay nakakatakot. Kill, sa 64 na out-of-body na monghe, ang nag-iisang nasa larawan ang bumigkas ng salitang, kill, at ang buong espasyo ay napuno ng pakiramdam ng pagpatay. Nakita ng Daoist na si Shanmu Moang at ng iba pa ang biglang paglitaw ng 63 daloy ng liwanag kasama ang isang tao, bawat isa ay may malakas na aura, at nagulat sila. Hindi nila inaasahan na may ganoong paraan si Yang Yiyan. May masamang pakiramdam ang Daoist na si Shanmu sa kanyang puso, at nagmamadaling gumamit ng isang lihim na paraan para makipag-ugnayan sa Black Flower Granny at 100 Changes God para hilingin sa kanila na pumunta para sumuporta. Palagi niyang nararamdaman na ang mga aura na ipinatawag ni Yang Yiyan ay pambihira. Ito ay magiging mas ligtas na tawaging Black Flower Granny at 100 Changes God na darating. Si Yang Yiyan ay masyadong kakaiba. Nang marinig niyang tumawag siya ngayon, malinaw na naramdaman ni Shanmu ang pagbabago-bago ng mana. Walang sino man dito ang maaaring gumamit ng mana, at si Yang Yiyan ay lubhang nakakatakot kapag nagagamit niya ang mana. Oo naman, pagkatapos lamang ipadala ng Daoist Shanmu ang mensahe, umalangaw ang mga hiyawan. Sa isang kisap mata, mahigit 60 daloy ng liwanag ang nakipaglaban sa 13 Yuanying early stage cultivators. Sa paningin, 12-dosenang napakarilag na daloy ng liwanag ang dumaan sa katawan ng 13 Yuanying cultivator. Sa mga hiyawan, ang 13 Yuanying cultivator ay nahulog sa lupa ng walang kataliwasan, at binawian ng buhay sa isang iglap. Tungkol naman sa madugong masamang anak ni Shanmu Daoist, ito rin ang pinakamamahal. Ito ay nilabanan at sinulsal ng isang matandang mukhang mabagsik, at hindi makagalaw man lang. Ang napakalakas na eksena ay nagpalamig sa puso ni Shanmu Daoist na si Moang. Hindi niya akalain na ang daloy ng liwanag na ipinatawag ni Yang Yiyu ay magiging sobrang nakakatakot,
at ito ay pumatay sa 13 Yuanying cultivator sa isang enkwentro. Kahit na siya ay isang cultivator sa unang bahagi ng Yuanying, siya ay itinuturing din na isang intermediate force sa buong Shunhai realm. Kahit na siya, isang tao sa tuktok ng gitnang yugto ng Yuanying, ay hilingin na patayin ang mga magsasaka sa unang bahagi ng Yuanying, higit pa sa 13, kahit na 3 tao ay hindi maaaring patayin sila kaagad. Ito ay masyadong nakakatakot. Umiyak si Shanmu Daoist Moang sa kanyang puso, lihim na nagpasalamat na siya ay nagtatago sa likod ng dagwang bata. Kung hindi, kung ang 60 o napakalakas na agos ng liwanag ay sumugod, siya ay namatay. Ang puso ni Shanmu Daoist ay nanginginig sa takot, na ikinagulat din ni Yang Yiyo. Ayon sa matandang multo, wala pang 10% ang obsession power ng 64 na out-of-body monghe, na parang napakahina. Ang tanging malakas na kalamangan ay ang mga kasanayan sa labanan. Sa oras na iyon, naisip din ni Yang Yiyo na maaaring karaniwan ito. Sino ang nakakaalam na ang obsession combat skills ng 64 na out-of-body na monghe ay magiging napakalakas kaya napatay nila ang 13 Yuanying na unang mga monghe sa isang enkwentro. Ito ay abnormal lang. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang pagkahumaling ng mga monghe na wala sa katawan. Kahit na kaunti lang ang kanilang lakas, nakakatakot kapag pinagsama-sama. Kabilang sa mga ito, ang pinaka-epektibong labanan ay ang pagkahumaling sa garrison sa screen. Ito ay nag-iisa sa anyo ng tao. Ito ay malinaw na ang kapangyarihan ng labanan o martial arts ay mas malakas kaysa sa iba pang 63 mga stream ng magaan na mga kasanayan sa labanan. Isang tao ang sumalo sa Blood Demon Child ni Shanmu Daoist. Sa oras na ito, si Shanmu Daoist na si Mo Wang ay natakot nang makita niya ang 13 Yuanying early stage cultivators na nilipol ng 63 daloy ng liwanag. Matapos bumalik sa katinuan si Yang Yian, itinaas niya ang sulok ng kanyang bibig at ninisyon si Shanmu Daoist na nagtatago sa likod ng Blood Demon Child. Matanda na bagay, mamamatay ka na, sigaw ni Yang Yian kay Shanmu Daoist, at sabay na iwinagayway ang kanyang kamay, 63 daloy ng liwanag ang natipon sa paligid niya upang bumuo ng isang pabilog na halo, at agad na pumunta sa Blood Demon Child at Shanmu Daoist. Ang 63 daloy ng liwanag ay lahat mula sa mga kasanayan sa pakikipaglaban sa obsession na nakalagay sa iba pang mga screen. Sa katunayan, ang bawat daloy ng liwanag ay kumakatawan sa isang kasanayan sa pakikipaglaban, na napakalakas. Naramdaman ito ni Yang Yian ng malinaw. Nang sumalakay ang 12 ng mga stream ng liwanag, iba't ibang kasanayan sa pakikipaglaban ang lumitaw sa kanyang isipan. Ito ang pinakamalaking kayamanan ng Liuli Palace. Ang bawat kasanayan sa pakikipaglaban ay kumakatawan sa isang malakas at natatanging kasanayan sa pakikipaglaban ng isang Luofu out-of-body stage cultivator sa kanyang buhay, na napakahirap. Maingat na naramdaman at pinanood ni Yang Yian ang mga kasanayan sa pakikipaglaban ng mga umaagos na ilaw na ito, sinusubukang itala ang lahat ng kasanayan sa pakikipaglaban sa kanyang isipan. Kung hindi niya naiintindihan at naaalala, mas ituturing niya itong kayamanan sa hinaharap. Gayunpaman, nang makita ng Daoist na si Shanmu ang higit sa 60 umaagos na ilaw na agad na pumaligid sa kanya at sa dugong masamang bata, naramdaman niya ang hiningang bumubulusok sa langit at ang kanyang mukha ay namutla sa takot. Ang Daoist na si Shanmu ay hindi nang ahas na garantiya na ang kanyang masamang anak sa dugo ay makatiis sa malalakas na pag-ataking ito. Ngayon wala na siyang daan palabas. Isa lang ang nasa isip niya, na mag-antala ng oras hanggat maaari, umaasang maantala hanggang sa pagdating ng Black Flower Granny at ng iba pa. Na may maputlang mukha, kinagat ng Daoist Shanmu ang kanyang dila at biglang napahawak sa bibig ng dugo ang dugong masamang bata. Wow! Ang dugong masamang bata ay orihinal na isang masamang nilalang na pinino ng Daoist Shanmu na gumawa ng isang bagay na labag sa kalooban ng langit at lupa. Ito ay konektado sa kanyang isip, at ang ugat ay ang kakanyahan ng dugo. Masasabing ang orihinal na kakanyahan ng dugo ay ang kakanyahan ng dugo ng Daoist Shanmu. Isang subaw ng dugo ang iniluwa sa dugong masamang bata, at ang 3 taong gulang na dugong masamang bata na may hawak na punyal ay agad na napahiyaw. Sa susunod na sandali, ang dugo sa kanyang katawan ay tumaas, at ang liwanag ng dugo ay halos nagkatawang tao sa kanyang mga mata na pulang dugo. Ang dugo sa kanyang katawan ay umakyat sa langit, higit sa 10 beses na mas malakas kaysa dati. Sa oras na ito, nakita lamang ni Yang Yiu si Shanmu Daoist, na ang mukha ay kasing putla ng papel, ay gumawa ng kakaibang marka gamit ang kanyang mga kamay pagkatapos niyang iluwa ang isang subaw ng dugo sa dugong masamang bata. Pagkatapos, 2 patak ng mapusyaw na gininto ang dugo ang lumitaw sa mga daliri ng 2 kamay ni Shanmu Daoist, at bigla silang lumipad patungo sa dugong masamang bata. Pagkatapos, ang 2 patak ng mapusyaw na gininto ang dugo sa mga daliri ng Shanmu Daoist ay agad na pumasok sa katawan ng dugong masamang bata. Kasabay nito, sumigaw si Shanmu Daoist, 3 ulo at 6 na braso, magandang bata, patayin mo siya para sa akin.
Sa isang iglap, ang evil energy ng dugo sa buong screen space ni Yang Yiyo ay lumundag na parang sumabog na ulap ng kabute. Nagulat si Yang Yiyo, tumibok ang kanyang puso, at nakita ang isang malaking halimaw na may 3 ulo at 6 na braso na lumitaw sa ambon ng dugo. Kabanata 699 na pagiging bagong guro. Ang 3 taong gulang na Blood Evil Child ay nawala sa mga mata ni Yang Yiyan, at napalitan ng 3 metrong taas na halimaw. Malinaw na gumamit si Shan Mudawas na si Mo Wang ng isang lihim na pamamaraan para gawing 3 ulo at 6 na armado ang Blood Evil Child. Ang madugong amoy ay parang dagat ng dugo at mga bangkay, na lubhang nakakatakot na maramdaman, na nagpang-inag kay Yang Yiyan sa takot. Buti na lang, nagagamit niya ang magic power sa screen space, at mayroon siyang obsession fighting skills ng mahigit 60 out-of-body monghe, kaya confident pa rin siya. Higit pa rito, lahat ng trumpo ay ginamit, kahit 3 ulo at 6 na braso, hindi siya matatakot. Wow! Kakaibang sigaw ng Blood Evil Child na may taas na 3 metro. Nagulat ang buong espasyo ng screen. Gumalaw ang puso ni Yang Yiyan, at ikinaway niya ang kanyang kamay para utusan ang 64 na obsession na umatake. Hindi siya naniniwala na hindi kayang talunin ng 64 na obsession fighting skills kasama ang sarili niyang lakas ang Blood Evil Child. May hawak na maikling espada ang Blood Evil Child at sumugod kay Yang Yiyan na may dagwang aura. Gumamit din si Yang Yiyo ng 64 na obsession combat skills para umatake. Ang makapangyarihang Blood Evil Child ay lumaban gamit ang 63 glazed lights at isang Shadow Man. Wow! Umuungol. Ang Blood Evil Child ay napapaligiran ng mga kinahuhumalingan ng 64 na out-of-body monghe at umungal. Nakatayo sa hindi kalayuan, nakita ni Yang Yiyo ang pagkahumaling ng 64 na out-of-body monghe na naging mga glazed lights na nakapalibot sa Blood Evil Child. Ang bawat daloy ng liwanag ay iba-iba, na parabang mayroong 100 paraan ng pagbabago, at ito ay napakaganda sa ningning. Ngunit naiintindihan niya na ito ay isang labanan sa pagitan ng 2 panig. Sa mga mata ng mga tagalabas, ito ay tila napakalaki at napakarilag, ngunit sa katunayan ito ay isang espada at anino, lubhang mapanganib. Ang 6 na braso ng Blood Evil Child ay umungal, at iba't ibang mga sandatang mahika ang lumitaw sa kanyang mga kamay, patuloy na umaatake sa 12 ng mga ilaw na kumikinang o ang mga kinahuhumalingan ng mga monghe na wala sa katawan. Tila pantay-pantay ang laban ng 2 panig. Alam ni Yang Yiyo na ang Blood Evil Child ay mas makapangyarihan. Ngunit sa dami, hindi nangingibabaw ang Blood Evil Child. Matapos maging 3 ulo at 6 na armadong bata, talagang tumaas ng husto ang kanyang lakas. Nakita ng dawas na si Shan Momoang, na nagtatago sa likod ng Blood Evil Child, na nilabanan ng Blood Evil Child ang lahat ng pag-atake ng hindi natatalo. Biglang namula ang kanyang mukha na namutla dahil sa paggamit ng Blood Essence sa pamamagitan ng palihim na pamamaraan. Tumawa siya at sinabing, "Good boy, patayin mo sila, patayin si Yang Yiyo." Nagmalaki ang dawas Shanmo at sumigaw para sa Blood Evil Child na patayin si Yang Yiyo. Ang Blood Evil Child na ginamit niya sa libu-libong sanggol upang isakripisyo ay hindi ganoon ka-simple. Dati, natakot siya dahil pinatay niya ang 13 Yuanying early stage cultivator sa isang enkwentro sa 12 ng mga kulay na glaze lights. Ngayon siya, sa wakas ay nakaramdam ng kumpiyansa nang makita niyang ang Blood Evil Child ang nangunguna. Narinig ni Yang Yiyo ang sigaw ng Daoist Shanmo at agad na nagalit, "Matandang bastard, hindi kita iniistorbo, ngunit nagpapakita ka." Ngayon lang, naisip ni Yang Yiyo kung sino ang mas malakas sa pagitan ng pagkahumaling ng 64 na out-of-body cultivator at ng Blood Evil Child, at hindi nagmamadaling kumilos. Sa isang kisap mata, naging laganap ang matandang immortal. Sa katunayan, ang mga kinahuhumalingan ng 64 na out-of-body cultivator ay nasagasaan ng mga masasamang sanggol sa dugo, ngunit iyon lang. Ito ay hindi isang napakalaking kalamangan. Napakayabang ng matandang immortal na Shanmu Daoist. Tingnan mo, papatayin kita. Si Yang Yiyan ay puno ng sama ng loob kay Shanmu Daoist Mo Wang. Ang katotohanan na ginamit niya ang libu-libong mga sanggol upang isakripisyo ang mga bungo ng dugo ng mga masasamang sanggol ay sapat na upang patayin siya ng 10,000 beses. Sa isang sumpa, ginamit niya ang "close to the world" skill, na wala sa lugar, at sumugod patungo kay Shanmu Daoist Mo Wang. Kahit na si Shanmu Daoist ay may masamang bagay tulad ng dugong masamang sanggol at nasa tuktok ng gitnang yugto ng nascent soul, hindi niya magagamit ang kanyang magic power dito. Dahil lang dito, papatayin siya ni Yang Yiyan, na nasa great perfection of the golden core. Gayunpaman, mula sa sandaling ito, ang masasamang sanggol na may dugo ay nasangkot sa pagkahumaling ng 64 na out-of-body cultivator at hindi maaaring hatiin ang kanyang sarili, kaya ito ang magandang panahon para patayin si Shanmu Daoist Mo Wang. Ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay ay kumikinang ng pilak na liwanag, at ang lamig ay malakas.
Pinakilos niya ang Xuanhuang Sword Shi, at nagpakita ng 3 metro sa harap ni Shanmu Daoist Moang na parang kidlat. Itinaas niya ang Dragon Slaying Sword at tinadtad si Shanmu Daoist Moang. Puff! Isang sigaw ang tumunog, na sinabayan ng isang mapurol na buga. Agad na namatay si Shanmu Daoist, at ang kanyang Yuanying ay hindi nakaligtas sa sakuna at direktang namatay. Hinawakan ni Yang Yiyu ang Dragon Slaying Sword at tinitigan ang mga mata. Puno ng gulat ang mukha niya. Hindi niya akalain na ang espadang ito ay direktang papatay kay Shanmu Daoist Moang, at maging ang kanyang Yuanying ay magiging abo. Ito ba ang aking espada? Tumingin si Yang Yiyu kay Shanmu Daoist na nahulog sa lupa at nahati sa 2 hati. Hindi ka panipaniwala. Mula sa simula hanggang sa wakas, hindi niya inakala na kaya niyang patayin si Shanmu Daoist Moang, isang master sa tuktok ng gitnang yugto ng Yuanying. Na may isang espada. Ngunit ang katotohanan ay nasa harap niya, si Shanmu Daoist ay pinatay niya sa pamamagitan ng isang espada. Kahit na napigilan ang magic power ng kalaban sa Annihilation Space, hindi siya dapat patayin ng ganoon kadali. Sa maikling panahon, naramdaman ni Yang Yiyan na hindi sapat ang kanyang utak. Ngunit sa sandaling ito, isang boses ang tumunog sa kanyang tainga, na sa wakas ay nagpaginhawa sa kanyang puso at lumutas sa kanyang mga pagdududa. Young Master, mabilis na gamitin ang paraan ng paghahain ng dugo para makulong ang masamang bata sa dugo. Ang dugong masamang bata na walang amo ay magiging mas marahas at puno ng sama ng loob. Ang boses na ito ay talagang boses ng matandang multo. Biglang napagtanto ni Yang Yiyan na hindi katakataka na si Shanmu Daoist Moang ay madaling napatay niya gamit ang isang espada. Lumalabas na ang matandang multo, ang espiritu ng bundok ng Luofu Mountain, ang tumulong sa kanya. Isipin ito, bilang espiritu ng bundok ng Luofu Mountain, ang matandang multo ay katumbas ng espiritu ng magic weapon. Sa magic weapon space ng Luofu Mountain, ang pagsupil sa kapangyarihan ng paglipol ay natural na hindi epektibo laban sa kanya. Sa kabaligtaran, ang matandang multo ay maaaring tumawag sa kapangyarihan ng buong magic weapon space ng Luofu Mountain upang tulungan siyang pumatay ng isang Shanmu Daoist. Maaaring ang matandang multo ay gumamit ng ilang paraan ngayon lang para hindi makagalaw si Shanmu Daoist at hindi makaiwas sa kanyang espada, kaya napatay siya sa 1 segundo at nahati sa kalahati at nawasak. Sa sandaling ito, narinig ni Yang Yiyan ang matandang multo na nagsasalita, at alam din niya na ang matandang multo ay tumulong upang sugpuin muli ang masamang dugong masamang anak ni Shanmu Daoist. Nang walang oras na mag-isip tungkol dito, isang patak ng dugo ang lumitaw sa mga daliri ni Yang Yiyan, at kinurot niya ang magic formula gamit ang kanyang kamay, tahimik na binibigkas ang sekretong paraan ng paggamit ng paraan ng paghahain ng dugo. Sa sandaling lumingon siya, nakita niya ang matandang multo na lumulutang sa itaas ng ulo ng dugong masamang bata, at ang mga kinahuhumalingan ng 64 na out-of-body na monghe ay parang mga lubod na nakapalibot sa dugong masamang bata. Sa oras na ito, ang dugong masamang bata ay hindi makagalaw, at may wagayway lamang ang kanyang 3 ulo at 6 na braso at patuloy na umuungal. Wow wow wow! Ang wow-wow sounds ay sobrang malupit at ginawang labis na inis ang mga tao. Malinaw, ang dugong masamang bata ay pinigilan ng matandang multo at mga kinahuhumalingan ng 64 na monghe. Mula sa malayo, nalaman ni Yang Yiyu na ang mga mata ng dugong masamang bata ay pula pa rin ng dugo, ngunit hindi na ito kasing purol tulad ng dati. Sa halip, napalitan sila ng walang katapusang puot at sama ng loob, na may halong kaunting espiritualidad. Alam niya na ito ay dahil ang dugong masamang bata ay hindi na kontrolado matapos ang Master Shanmu Daoist ay patayin, at ang naipon na sama ng loob at puot ay ganap na nailabas. Sa madaling salita, tama ang sinabi ng matandang multo. Ang dugong masamang bata na nawalan ng kontrol ay mas nakakatakot. Kung hindi ito mapipigilan, maaari itong magmukmak. Hiniling sa kanya ng matandang multo na gamitin ang sakripisyo ng dugo, sa katunayan, gusto niyang pinuhin niya ang dugong masamang bata na sanggol at maging bagong may-ari ng masamang dugo na masamang bata na sanggol. Kinasusuklaman ni Yang Yiyu si Shanmu Daoist dahil sa paggamit ng libu-libong sanggol para patayin ang dugong masamang bata, ngunit hindi niya inaasahan na siya ang magiging may-ari ng dugong masamang bata na sanggol. Doon ay pagtutol sa kanyang puso. Matapos kurutin ng 2 kamay ang spell, nag-alinlangan si Yang Yiyu. Kung pininom niya ang dugong masamang bata na sanggol at naging bagong may-ari ng dugong masamang bata na sanggol, hindi ba siya magiging katulad ng matandang bastard na si Shanmu Daoist na nawalan ng konsensya? Habang siya ay nag-aalangan, itinaas ng dugong masamang bata ang kanyang ulo at umungal, wow, roar. Nakakabingi ang mahabang dagandong na ito. Dahil dito, hindi matatag ang pakiramdam ni Yang Yiyu. Young Master, bilisan mo, maaabala kung magde-delay ka. Ang dugong masamang sanggol na ito ay isang masamang bagay na pinalaki ng likas na hinanakit at hinanakit ng libu-libong mga sanggol. Kung mawalan ito ng kontrol, magdudulot ito ng malaking gulo. Dapat itong pinuhin at kontrolin. May pag-aalala ang boses ng matandang multo.
Huminto si Yang Yiu at nanikip ang kanyang puso. Pagkatapos ay bumantong hininga siya sa kanyang puso, nang walang pag-aalinlangan, ginalaw niya ang spell sa kanyang kamay, at isang patak ng dugo ang lumipad sa noo ng dugong masamang bata. Wow! Dagandong dagandong dagandong. Nang ang dugo ni Yang Yiu ay lumipad sa noo ng dugong masamang bata, ang dugong masamang bata ay nagpakawala ng sunod-sunod na pag-ungol, na parang ayaw niyang kontrolin ng iba. Si Yang Yiu ay patuloy na gumagawa ng mga spelling gamit ang dalawang kamay, at ang paraan ng paghahain ng dugo ay isinagawa. Habang tinatakpan ng kamay ang isang kamay, unti-unting nawala ang dagandong ng dugong masamang bata, at damaloy ang dugo sa buong katawan niya. Pagkaraan ng ilang minuto, natapos ang paghahain ng dugo ni Yang Yiu, at unti-unting nawala ang ambon ng dugo sa katawan ng masamang bata. Nakatayo sa bukid ang isang nakayapak na bata, 3 taong gulang pa rin, na may hawak na punyal sa kanyang maliit na kamay, na nakatingin kay Yang Yiu na may kakaibang mga mata. Kabanata 700, ginagawang mabuti ang kasamaan. Nabawi ng mga mata ng Blood Evil Child ang kanilang kalmado, tumitig kay Yang Yiu ng may pagtataka, at tiningnan din Yang Yiu ang Blood Evil Child na may komplikadong mga mata. Kung walang nakakaalam kung paano pinalaki ang Blood Evil Child na ito, kung gayon sa paningin ng iba, siya ay magiging isang cute na 3 taong gulang na bata. Walang dugo sa kanyang mga mata, at naging pareho sila ng mga normal na mata ng mga bata, malaki at itim, ngunit ang lalim ng kanyang mga mata ay puno pa rin ng puot. Ito ang esensya ng Blood Evil Child. Isa siyang masamang nilalang sa kanyang sarili. Mukha siyang cute, pero sa totoo lang, delikado siya at masama, at hindi siya mabuting tao. Ang Blood Evil Child ay matagumpay na napino ni Yang Yiu sa oras na ito. Mula ngayon, si Yang Yiu na ang bagong may-ari ng Blood Evil Child. Kung gusto niyang sirain ang masamang nilalang na ito, magiging napakasimple para kay Yang Yiu. Sa pagtingin sa Blood Evil Child, iniisip ni Yang Yiu sa kanyang puso, dapat ba niyang sirain ang masamang nilalang na ito? Sa oras na ito, tila nakita ng matandang multo ang iniisip ni Yang Yiu, at sinabi kay Yang Yiu, "Young Master, wala kang pakialam sa kalikasan ng dugong masamang bata." Pagkatapos ng lahat, ang taong lumikha ng kasamaang ito ay si Shanmu Daoist Moang, ngunit hindi ikaw ang may kasalanan. Kahit na ang masasamang bata sa dugo ay isang masamang bagay, ito rin ay isang tibak na may 2 talim. Depende ito sa kung sino ang kumokontrol nito. Kung ginamit ng mabuti, ito ay matuwid, kung hindi man ito ay masama. At anak, sa aking palagay, ang dugong masamang anak sa mga kamay ng batang Panginoon ay makakapag-play ng isang mas malaking papel sa hinaharap. Bagaman ang ganitong uri ng kasamaan ay masama, ito rin ay isang bagay ng tadhana, hindi demonyo o halimaw. Sa isang kahulugan, ito ay lumampas sa mga patakaran, at maaari itong lumaki sa isang natatanging pag-iral sa mundo balang araw. Kung masisira, sayang naman. Kung tutuusin, para magparami ng ganitong masamang bagay ng langit at lupa, kailangan ang tamang panahon, tamang lugar at tamang tao. Wala sa kanila ang maaaring mawala, at ang pinakamahalagang bagay ay walang magsasaka sa mundo na maglakas loob na maging mapangahas at labag sa kalooban ng langit, gamit ang dugo ng isang 3 taong gulang na sanggol upang isakripisyo ang libu-libong tao upang magparami ng isang sanggol na pumapatay ng dugo. Bilang isang magsasaka, alam ng lahat na kung ang pagpatay ay masyadong mabigat kapag dumaraan sa kapigatian, ang makalangit na kapigatian ay magiging mas mabigat, at maya-maya ay parurusahan ng langit ang isa. Ang isang tao lamang na tulad ni Shanmu Daoist Moang na nawalan na ng budiang ng ahas na gumawa ng ganoong kalaking bagay. Pambihira talaga ang tapang niya. Kahit na ang Diablo na nagsasagawa ng mahiwagang paraan ay hindi ng ahas na gumamit ng mga sanggol upang gawin ang gayong masasamang bagay. Sa makatuwid, kahit na ang sanggol na pumapatay ng dugo ay isang masamang balakid, malamang na hindi magkakaroon ng pangalawa. Ang ibig kong sabihin ay kayang linangin ito ng Young Master mag-isa. Kakaporma pa lang ng sanggol na pumapatay ng dugo, at kapanganakan pa lang ng kamalayan, kaya tama lang na linangin ito. Ito. Bagamat ang masamang nilalang ay puno ng puot at sama ng loob, kung masanay itong mabuti ng Young Master, ang hinaharap nito ay walang limitasyon, at ang potensyal nito ay hindi magiging mas masahol pa kaysa sa kakaibang mga hayop sa langit at lupa. Nakita rin ng Young Master na ang masamang nilalang na ito ay may mahiwagang talento ng 3 ulo at 6 na braso, na ngayon lang nabunyag. Kung ito ay lumaki sa hinaharap, ang magical transformation skills ng 3 ulo at 6 na braso lamang, kung ang dugong masamang bata ay lumaki, hindi ito magiging isang bagay na kakayanin ng mga ordinaryong tao, hindi pa banggitin na ang ganitong uri ng masamang nilalang sa langit at lupa ay malamang na magkaroon ng iba pang mga mahiwagang talento pagkatapos ng unti-unting paglaki, at bawat isa ay hindi magiging simple. Sa ganitong paraan, napaka-cost-effective para sa Young Master na ampunan ang dugong masamang bata. Bukod dito, nararamdaman ko na ang aura ng pagsasanay ng Young Master ay sobrang yang at malakas, at hindi ito isang ordinaryong pagsasanay.
Maaari nitong pigilan at balansehin ang mga masasamang nilalang tulad ng dugong masamang bata. Ang Young Master ay dapat na 10,000 beses na mas malakas kaysa kay Shanmu Daoist Moang sa pagpapalaki ng dugong masamang bata. Naniniwala ako na magagabayan din niya ang dugong masamang bata sa tamang landas. Sa madaling salita, labanan ang kasamaan sa kasamaan, labanan ang kasamaan sa kasamaan, igalang ang kasamaan bilang daan, at igalang ang mabuti at masama. Hindi na kailangang mag-alala na ang dugong masamang bata ay gagawa ng masama at maging isang masamang espiritu. To be honest, nakakaawa talaga na nilalang ang Blood Evil Child. Ito ay ninakaw ng isang hamak na tulad ni Shanmu Daoist Moang at ginawang isang masamang nilalang. Ito ay hindi sarili nitong mapagkukunan. Kapag ang dugong masamang bata ay nawasak, ito ay tunay na kaawa-awa, at hindi na magkakaroon ng pagkakataong muling magkatawang tao. Ang pagsasalaysay ng matandang multo ay napakadetalyado at may kinalaman, at ito ay mabuti para kay Yang Yiu sa lahat ng dako, kaya ang masamang damdamin ni Yang Yiu sa dugong masamang bata ay nawala pagkatapos na marinig ito. Sa kabaligtaran, naisip niya na ang dugong masamang bata ay talagang nakakaawa. Nakatingin sa Blood Evil Child, bumantong hininga si Yang Yiu at sinabing, "Bueno, pananatilihin kita sa tabi ko sa hinaharap. Sisikapin ko ang aking makakaya na gawin kang mabuti at hayaan ang Heavenly Dao na bigyan ka ng pagkakataong makapasok sa Great Dao. Gayunpaman, kung gagawa ka ng masama sa hinaharap, papatayin kita ng sarili kong mga kamay. Ngayon, ako ay naging iyong Panginoon, at ang matandang multo ay nagsusumamo para sa iyo. Ang aking orihinal na layunin ay hayaan kang lumakad sa tamang landas. Bilang isang Blood Evil Child, isa kang masamang nilalang. Ang aking orihinal na layunin ay hayaan kang gumamit ng kasamaan upang gamutin ang kasamaan at lumakad sa tamang landas ng langit at lupa. Ikaw, hindi na matatawag na Blood Evil Child. Dahil mabuti kang tao, bibigyan kita ng bagong pangalan. Sa hinaharap, tatawagan kang Shanling. Ikaw ay lalakad sa tamang landas, gagawa ng mabubuting gawa, at gagawing mabuti ang kasamaan at makakamit ang malaking tagumpay sa daan ng kabutihan. Pagkatapos magsalita ni Yang Yiu, tumingin siya sa Blood Evil Child, o ngayon ay tinatawag na Shanling, na may masalimuot na tingin. Hindi niya alam kung mabuti ba o masama ang naging desisyon niya ngayon. Ang kontrol sa paghahain ng dugo ni Shanling ay hindi kasing lubusan ng sa demonyong hari na si Xiaobai. Ang kaluluwa ni Shanling ay hindi tao o demonyo, na isang malaking variable. Kung gusto niyang sirain si Ling Shan ngayon sa pamamagitan ng pagsasamantala sa natitirang kapangyarihan na kakasakop lang niya, ito ay magiging kasing dali ng pai, dahil bata pa si Shanling at mahina. Gayunpaman, habang lumalaki si Shanling sa hinaharap, hindi nang ahas si Yang Yian na garantiya kung makokontrol pa rin niya si Shanling. Ang ganitong uri ng masamang nilalang sa mundo ay puno ng mga variable. Pagkatapos magsalita ni Yang Yian, binigyan ni Shanling si Yang Yian ng hindi inaasahang sorpresa. Talagang nagsalita si Shanling ng mga salita ng tao, nagpapasalamat si Shanling sa Master sa hindi niya pagpatay sa kanya at sa muling paglikha sa kanya. Tiniyak ng Master na maaalala ni Shanling ang mga salita ng Master ngayon at magiging isang taong gumagawa ng mabuti sa kasamaan. Sa isang parang bata na boses, sinabi ito ni Shanling mula sa kanyang bibig. Malinaw ang mga salita, na nagpadama ng awa at pagmamahal sa mga tao. Hindi inaasahan ni Yang Yian na napakataas ng katalinuhan ni Shanling. Medyo nagulat talaga siya, pero sa wakas ay medyo gamaan ang pakiramdam niya. Well, naiintindihan mo ang katotohanan ito, kaya iniligtas ko ang iyong buhay. Sana maalala mo ang sinabi ko ngayon. Sabi ni Yang Yian. Si Shanling ay mukhang 3 taong gulang na bata, ngunit may masamang tingin pa rin sa kanyang mga mata at sinabing, "Guro, huwag kang mag-alala," naalala ito ni Shanling. Okay, bumalik ka sa iyong tunay na anyo, ikinumpas ni Yang Yian ang kanyang kamay upang hayaang magbago si Shanling sa kanyang tunay na anyo. Pagkatapos ay may kumikislap na dugo sa katawan ni Shanling, at sa sumunod na sandali ay naging isang bungunang sanggol na kasing laki ng kamao, na lumulutang sa harap ni Yang Yian. Isang maliit na bag ng tela ang lumitaw sa kamay ni Yang Yian, at inilagay niya ang tunay na anyo ni Shanling sa bag at isinabot ito sa kanyang baywang. Hindi niya hinigpitan ang mabuting espiritu sa espasyo ng Chen Kun Pot, dahil pagkatapos ng sakripisyo ng dugo sa mabuting espiritu, alam na alam ni Yang Yian kung anong uri ng masamang kalikasan mayroon ang batang ito. Sa Chen Kun Pot space, parehong nandoon sina Daor at Wang Zai, kaya talagang hindi siya nang ahas na ilagay ang mabuting espiritu, kaya tama lang ang pagsasabit nito sa kanyang baywang. Matapos patayin si Shanmu Daoist at alisin ang mabuting espiritu, sa wakas ay napatay niya ang unang kaaway. Kung ito man ay si Shanmu Daoist Mo Wang, ang nagdududa na Lord of Changes na si Jian Jingjing, at ang Black Flower Granny, wala sa 3 lumang bagay ang magandang bagay.
Ang isa ay mas masama kaysa sa isa, at lahat sila ay mga demonyo na nabahira ng dugo ng mga ordinaryong nilalang. Sa puso ni Yang Yian, dapat silang lahat ay sirain. Namatay si Shanmu Daoist Mo Wang, at dalawa na lang ang natitira, Black Flower Granny at Lord of Changes. Pinaikit ni Yang Yian ang kanyang mga mata at nginisyan ang kanyang puso, ngunit kasabay nito ay nagtataka rin siya kung bakit hindi nagpakita ang dalawang matandang immortal. Makatuwiran na matapos siyang matagpuan ni Shanmu Daoist, inabisuhan niya sila, at darating silang dalawa sa lalong madaling panahon, ngunit sino ang nakakaalam na walang gumagalaw? Tinanong niya ang matandang multo, matandang aswang, maaari mo bang sabihin sa akin kung nasaan ang Black Flower Granny at 100 Changes God? Kakaiba na hindi sila lumabas sa screen space na ito. Ang Young Master Black Flower Granny at 100 Changes God ay nasa ika-49 at ika-7 screen space sa ngayon. Ang dahilan kung bakit hindi sila pumunta dito ay dahil naputol ang daanan sa aking screen space. Kung gusto ni Young Master na patayin sila, ang Glazed Palace ay hindi ang pinakamagandang lugar para magsimula. Iminumungkahi kung hayaan silang pumasok sa Magic Treasure Palace at pagkatapos ay patayin sila. Sabi ng matandang multo. Hayaan silang pumasok sa Magic Treasure Palace at patayin sila. Bakit? Naguguluhang tanong ni Yang Yiyo. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng matandang multo, sa pag-uulat sa Young Master, ang kalikasan ng tao ay sakam. Kahit na ang mga magsasaka ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao, sila ay mga tao pa rin, at ang mga tao ay sakam. Ang dahilan kung bakit ko sila pinapasok sa Magic Weapon Palace at pagkatapos ay patayin sila ay dahil ang Magic Weapon Palace ay may 9 na magic weapon na may iba't ibang function. Kung lalaban sila para sa mga sandatang mahika, tiyak na magkakaroon ng panloob na alitan. Sa oras na iyon, maaaring patayin sila ng Young Master. Bukod dito, ang 9 na magic weapons sa Magic Weapon Palace ay binabantayan lahat. Kung gusto nilang makuha ang magic weapons, kailangan nilang pumasa sa pagsusulit, at tiyak na magkakaroon ng mga casualty. Ang Black Flower Granny at ang kanyang grupo ay may malaking bilang ng mga tao. Hindi ba't mas madali kung maaari nilang sirain ang kanilang mga sarili sa proseso ng panloob na alitan at pag-agaw ng mga sandatang mahika? Kaya iminumungkahi ko na pasukin sila ng Young Master sa Magic Weapon Palace. Nakinig si Yang Yiyo sa pagsasalaysay ng matandang multo at biglang naramdaman na napakasama ng matandang multo, ngunit ginamit ang ideyang ito sa Black Flower Granny at sa iba pa, at nagustuhan ito ni Yang. Ngunit may isang tanong na labis na pinapahalagahan ni Yang Yiyo, ibig sabihin, ano nga ba ang 9 na magic weapon sa Magic Weapon Palace? Kailangan mong tanungin ang matandang multo tungkol dito. Pagtatapos ng kabanatang ito. Abangan ang susunod na kabanata.